Magturo! Panyero, may gusto akong sabihin sa'yo. Ilang gabi na akong pinipili nito. Kailangan sabihin ko ito sa'yo. O ano yun? Meron ko napanood na video, mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mahihina ang koneksyon, hindi magaling magsalita. Pero balita ko, kumikita raw ng kalahating milyon kada buwan. Ah, illegal yan. Scam yan. Di yan totoo. Totoo nga, panoorin mo pa. Ay, sas, tinamaan ka na magaling. Nakabili po kami ng lupa, napagawa po kami ng bahay, two-story, at may 2 kwarto sa halaga po ng 6 million pesos po. At hindi ko naisip sa buong buhay ko na magkaroon ako ng ganito dahil grade 6 lang ang natapos ko. Kaya kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kung nakaya ko, mas kaya niyo. Di yan totoo. Kalokohan yan. Tugod to be true. Totoo nga, 14 years na nag-ooperate globally yung kumpanya at Filipino-owned. The one night that we wait for when it's all put on the line. We all striving to reach the top and be the champion this time. I'm gonna be a champion. Talaga? Oo, totoo yun. Iba-ibang layo nga sumasali. Teka. Sasali ka na ba dyan? Oo naman, konti lang ang kapital. Hindi ka ba nahihiya? Papasok ka dyan? Abogado ka na? Hindi, ang purpose natin dito hindi lang kumita, kundi makatulong sa mahihirap. Imagine mo, abogado tayo. Paano tayo nakakatulong sa mahihirap? Di ba nililibre natin yung kaso? Pero after 3 to 5 years, tapos na ang kaso, mahihirap pa rin sila. Dito sa negosyong ito, pag yung mga mahihirap, naturuan natin, pwede natin mabago ang buhay. Di mas mataas na antas ito bilang abogado. Kung ayaw mo, ako na lang. Tingnan mo ko, after 1 year, nasa akin ang huling halakap. Makapagkapi na nga. Jesus. And the rookie of the year is Andrew Magturo! For us, Ace Global is not only a business, we call it a family. Akala ko nung bata pa ako, ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Good morning, mga Kapitologies! Kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman kayo? Kayo ba ay nagkape na? So welcome sa ating Kapitology, a financial literacy session. Pag-uusapan natin kung ano ang magandang negosyo ngayon sa buong mundo. Pero bago ang lahat, syempre, ito ang yung lingkod si Attorney Drew na nagsasabing, nagkape ka na ba? Maliwanag, okay, so bago ang lahat, okay, so dito po tayo sa ating traditional batian portion na kung saan ay syempre, i-comment nyo dito. Okay, i-comment nyo kung anong grupo kayo at syempre, i-comment mo rin
kung nasa ang lugar ka, nasa Luzon, Visayas o Mindanao ka ba, o nasa ang panig ka ng mundo, nasa Asia, nasa Middle East, nasa Europe, nasa US of A, nasa Oceania, nasa Africa, comment, at mamaya i-bless ni Atty. Love. I-bless good vibrations sa lahat. I-comment. Huwag kalimutan ang babatiin natin yan. Huwag kalimutan siyempre na itag ang iyong close deal. Huwag kalimutan itag ang tinamaan na magaling na yung new distributors. Huwag kalimutan itag ang mga qualifiers. Comment, may pagkakataon pa tayo mabilis na lang. Katatapos lang ng inyong lingkod galing sa hearing. Pero nandito ang inyong lingkod because empowered consumerism is my true love. Yo! Tinamaan, magaling. Bati. Bago ang lahat, kayo ba ay, huwag kalimutan, siyempre, yung mga sa group chat, i-share. Kailangan sumaksak at pilitin kahit nakapakinig ka ng isang beses, walang problema, kasi 20% lang ang na-absorb. Pag nakinig ka ng pangalawang beses, another 20%, pangatlong beses, 60%, another 80%, 100%, kaya 5 times or more. You don't have to just learn, you have to master your business. And one first step of mastering your business is to understand kung bakit maganda ang negosyo ng empowered consumerism. Sa mga nagdadalawang isip o sa mga nagdidesisyon pa, this module or this training will help you in your decision making. Bakit kailangan? Bakit may isang abogado na kinakarera ng empowered consumerism? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang batiin ng inyong team. Ilagay siyempre kung nasa ang lugar kayo. Nandiyan ba kayo sa intergalactic? Nasa Earth ba kayo? Nasa buwan? Comment! Simulan natin ang comment. Okay? Ito, binabati ko po. Wishing from Saudi, Watching from Saudi. From Al-Hasa, KSA, Saudi Arabia, si Jocelyn. Kamusta naman yan? Jocelyn, kamusta si Jocelyn? Okay, si Jocelyn. Okay. Watching from CDO, from the Philippines, si Idorde. Okay, Marian Reyes. Okay, Alwin, andiyan si Alwin Ayeras. Nakita ko kayo. Okay, sino pa ba mga nandito? Huwag kalimutan itag para hindi pa bungol-bungol ang bagong distributor. Itag, bakit kailangan seryosohin ang negosyo ng empowered consumerism? Okay, so nandiyan. Sino pa ba ang mga nandito? Watching from Iloilo City, Visayas, Vikings International Impact under Mentor Merlit Rapis. Tinamaan na magaling yan. Okay? So, sino pa? Good morning. Baguio City, si Merli. Okay, Mendoza, Marlin. Okay, sino pa? MC4, OP, Team, Oman. Okay, tamo. Huwag niyo kalimutan ilagay kung nasa ang bansa kayo. Sa mga mahal namin OFW na nandito ngayon at medyo pasilip-silip lang sa umaattend ng training, naiintindihan namin kayo. Ito ay dinededicate ko para sa inyo. Don't forget, siyempre, para malaman namin kung nasa ang lugar kayo, na ilagay nyo kung nasa ang bansa kayo, nasa ang lugar kayo, outside the Philippines. Siyempre, yung mga mahal natin distributors sa empowered consumerism na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, siyempre kayo naman, mag-comment din naman kayo. Pag yung mga pabungol-bungol dyan, isang sila makakay na magaling. Hello, si Wendy Lynn Mascareñas. Sabi, 3 hello. Okay, kayo ba ay nagkape? Sa mga bagong distributors, I suggest na magkawero kayo ng notebook. Sa mga uplines, siyempre huwag mong kalimutang i-share yung link, pero hindi na dapat i-share yung link. Dapat may ebidensya na nandito sila. Ay, kung na-share mo yung link, ay, pabungol-bungol. Hindi na. Dapat may ebidensya. Sige nga, i-screenshot mo nga. Bumati ka nga kay Atty. Drew. Bumati ko nga doon sa Facebook Live na yon. Tapos, i-screenshot mo para to show na may ebidensya. Ay, alam mo ang lingkod, basta ang abogado na bubuhay sa ebidensya. Your case, dapat may ebidensya. Kahit malakas ang kaso, kung walang ebidensya, patalo ang kaso. Maniwala kayo. Okay? Sino nito? Josephine. Is done. Don't forget to share this Facebook Live. Alam mo kung bakit? I-share mo kasi baka yung prospect mo kasi na nasa Facebook friend mo, baka nag-o-observe lang. Maraming ganyan. Yung Facebook friend mo na nag-o-observe lang sa post mo, ay nakita na dito sa empowered consumerism, may lawyer kang kakampi. Ay legit pala. Legit pala kasi may lawyer pala ng trainer doon nagdi-discuss. Kaya nga, i-share mo sa wall mo. I-share mo. Dapat naka-public post. I-share mo nga, naka-friends lang. Dapat share, naka-public post. Yung parang mundo ba? Parang globe.
Okay, sino pa ba nandito? Thank you, listener. Watching from Jeddah, si Hannah Nusot. Watching from Butuan, si Jack Bantugan. Ay, yan naman. Good morning, attorney. Watching from Isabela, Team Lucky Alliance Worldwide. Binabati ko. Kamusta naman kayo sa Isabela dyan? Okay, kamusta naman kayo dyan? So, watching from, sino ba? Watching from Riyadh, si Jocelyn Labina. Oh, malayo. Good morning, mentor. Watching from Iloilo, si Leslie. Yan. Sino pa? Good morning po, attorney. Always okay. Magad pa watching from Riyadh, si Marian Audrey. Watching from Doha, Qatar, si Bien Cabarros. Mahal nating OFW. Watching from Toledo, Simple Santi. Oy. Binabati ko dyan siyempre yung aking close deal dyan. May close deal ako. Nandito ka ba? Training ako. Live. Nandito ba si dito siyempre si Simon, si Timon ng Macau. Ano ang tunay na pangalan ni Simon? Ito may close deal ako Ito naman magaling din. Sana yung pangalan to. Ano pangalan mo nga, Simon? Marlon Madrid sa Macau. Kamusta naman yan? Eto, si Marlon, ang close deal ko sa Macau. Marlon, binabati kita, tinabaka na magaling para makita mo kung sino yung mentor mo, magiging upline mo. Binabati, special mention sa aking close deal from Macau. Okay, binabati na kita, Marlon, Simon. Okay, sino pa ba? Sino pa ba ang ating nandyan? Sandali lang, watching program. Sandali lang, medyo mainit. Summer na. Okay. Mabalik tayo bago natin batian. Huwag niyong kalimutan siyempre batiin ang inyong grupo. Yung grupo na babatiin niyo para makita niyo, babatiin sa sawog. Okay, watching from ano pa? Ay, dami, grabe. Sige, itag nyo na. May pagkakataon ako before we start. Itag nyo na yung inyong mga qualifiers, yung mga umattend last ECOP at nagpahayag ng kanilang interest at nagdadalawang isip kung nag-iisip kung talagang tama ba ang decision nila na sumali sa Empowered Consumerism. Itag. Kasi this will definitely help your prospect to decide bakit kailangan mag-Empowered Consumerism. Okay, watching. Okay. Pinabati ko naman siyempre ang Mega Family, ang grupo ko, mga tinamaan ng mga magaling na yan. Tinamaan na magaling na mga Mega Family na nandyan sa ating Millionaires Cup at yung mga wala pa sa Millionaires Cup. Okay, good morning, si Nora, Team Lucky Alliance. Tinamaan magaling. Watching from Team Lucky Alliance, Nora. Oo, Nora, tinamaan na magaling. Ang dami mo bumati. Watching from Macau, si Simon o si ito na aking close deal. Okay, kamusta Simon? Relax ka lang dyan. Tutulungan kita. Mayo ka dyan. Watching from Ortigas, good evening, Attorney Drew. I'm happy watching. Dros on si Etrol. Di ba? I'm happy watching. Kayo ba? Bakit? Kayo ba ay watching na parang under the compulsion, na parang tipo pinagbigyan mo lang yung upline mo? Dapat masaya. Very good siya, no? Team Ascenso 101, watching from Malaysia under Dream Team International Amelia. Nasa Malaysia naman to, grabe. Talagang ating negosyo talaga, hindi na naka-confine dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay going outside the Philippines kasi digital. Pag sinabing digital ang negosyo, it goes beyond the Philippine territory. Kaya yung mga mahal namin, mga OFW, relax lang kayo dyan. Ako magtuturo, gagawin ng medyo light ng konti para nagpapaingat, tatawa ka, baka huwag siya din tumawa. Okay, game. Good morning. Ito naman si Nora naman, pambira naman. Nabati ko na si Tora kung maka-flood naman ito ng comments. Nasaan na, nawala na tuloy ako. Nasaan na, okay, good morning, attorney. Yes, good. Magsisimula na ba tayo? Nasaan na ba? Good morning. Watching from Singapore naman, si Elena. Watching from Singapore naman. Okay, si Che. Okay, sino pa ba? Okay, so what? Meron po sumama diyan. Ang happy ako na nanonood sa'yo. Yes, si Tessie. Happy. Basta happy ka, si Tessie. Basta happy ka. Dito, watching from Japan naman, Chikukurupuktor ka ba ka? It's watching from Japan. Ay, ang pangalan hindi ko mabasa. Ay, paano ko babasahin? Raquel. Last 1 minute. Please try to tag, okay, your prospect, your close deal, or your new distributors. You have to tag them. Okay? Kasi alam mo mga bagong distributor, mga pa-aning-aning yan. Siyempre, hindi pa nakukuha ang kultura ng JLIM Project at ng Empowered Consumerism. Tandaan nyo, this Capitology is brought to you by JLIM Project. Okay, na ito group. Good morning, attorney, watching from Pampanga, Avia family. Watching from UAE, si Mokas. Wow, sa UAE Nakita mo naman yan, may nasa Singapore, may Malaysia, may nasa Macau. Siyempre, meron sa UAE,
KSA, ang dami. Maayong buntag from Davao. Maayong buntag. Si Ron naman. Sinisa, nandiyan ka pala. Watching from Cebu. Maayong buntag. Ha? Okay, Murphy Patulot. Okay, game na ba tayo? Kayo ba ay nandito na? Mga tinamakan na magaling. Magigame na tayo. Okay, ito ay brought to you by ito kawagawan ni Atty. Kahit talagang pagod na pagod tayo. Galing pa tayo sa hearing. Hindi pa ako natutulog. Magaling. Game na tayo. Game na tayo. Okay, game. Itag. Mag-check ng attendance. Kung yung tinag mo ay talagang nandyan. O, di ba? Kasi minsan ay talagang hindi maintindihan. Bakit magbibigay ng oras? Hindi naiintindihan ng bagong distributors. Bakit kailangan magbigay ng oras at hindi nila naiintindihan bakit kailangan mag-aral. Akala nila siguro pag sumali na, kikita agad. O, ay parang itong programa na ito, itong ating module na ito ay anti-bungol. www.antibungol.com.ph Kasi para maintindihan. Minsan kala kasi na, pag sumali, kikita na agad. Hindi nila sinasabi, hindi nila naintindihan na bago kumita ng malaki, dapat mag-aral. Okay, ganyan tayo. Kayo ba ay may katabing kape dyan? Kayo ba ay may dala katabing notebook? Katabi mo ba ang iyong ex ay dapat hindi na? Okay. Okay na. So, hahabol. I-comment nyo lang nandyan. Okay, game na tayo. So, bilang panimula at pagpapakilala sino po ang inyong lingkod, para mas maintindihan nyo, ako po isang abogado by profession. This is to inform you that there is an active lawyer doing empowered consumerism. Para mas paintindihan nyo, may abogado po na gumagawa actively ng empowered consumerism. Ay ibig sabihin, kung meron kang alinlangan sa legality ng negosyo ng empowered consumerism, scam ba yan? Legit ba yan? Ako na po ang magpapatunay kasi syempre, ayan ang una kong titingnan. Legit ba ang negosyo ng empowered consumerism? Yes, legit po ang empowered consumerism. Okay, I have been in the practice of law for more than 24 years. As a matter of fact, kapopost ko lang sa Facebook, I just attended this morning a case for declaration of nullity of marriage. Oh, ay, nako, basta tandaan nyo, pag may problema sa asawa, tandaan mo, kailangan magkasundo, magmahalan. Okay? Huwag muna maghiwalay, magmahalan. Dapat punong-puno pa rin ang pag-ibig. Ako hindi talaga, bago ako magpa-anal ng kasal, talaga ini-interview ko muna, may pag-ibig pa ba? Kahit 1% yan. Pag sinabi mo, wala na po, walang. Okay, yun talaga, wala tayong magagawa. Kasi siyempre, this is for the preservation of the family. Okay, pero siyempre, huwag naman natin itago na yung for the sake of preservation of family kung hindi talaga nagbabatuhan na ng tingga, nagsasakitan na, walang ganun dapat. Ano talaga tayo? Okay, mabalik tayo. So I have been in the practice of law for more than 24 years. So January 2019, brief background lang. I joined Empowered Consumerism January 2019, and after 2 weeks of doing the business, I was awarded as the Gold Executive Awardee. For your information, 2 weeks lang po na ginagawa ang negosyo ng Empowered Consumerism, naging Gold Executive Awardee po ako. And I broke the record, the entire record in the history of Empowered Consumerism as the fastest Gold Executive Awardee. Kasi iba po naging Gold Executive after 2 years, 3 years, 5 years, so matagal. Well, in my case, after 2 years, after 2 weeks, naging Gold Executive Awardee po. Kasi nagkameron po ako ng 39 Silver Executive Awardee sa loob ng linggo under my team. And after 2 months of doing the business part-time, I earned my first million and became a member of the Millionaires Club. Ibig po sabihin, I am the fastest Millionaires Club member ng Empowered Consumerism. I broke again the record. Kasi iba nagiging Millionaires Club after 3 years, 4 years, 5 years. In my case, I became a Millionaires Club member after 2 months of doing the business part-time. Yan. Ako po ang Empowered Consumerism Rookie of the Year ng 2019. Ako rin po ang top 9 ng 2019 ng JLIM Project and top 18 ng JLIM Project. Okay? Dito sa ating mother team na JLIM Project. Meron po akong grupo, ang pangalan po ng grupo ko ay Mega Family. Para po sa akin, this is no longer a business. What we are creating here is a family. Kaya para sa akin, Mega Family ang tipo. Kita mo, kaibigan siyempre, may mga pamilya talaga, may mga pamilya talaga na may mga isang mga pamilya sa isang pamilya, may matigas din ang ulo, ganun din talaga. Sila ba? Galing. Okay. Ayan, after 6 months, ako po ay nakabili po ako sa kita ko sa Empowered Consumerism ng Ford Raptor, 6 months only. Okay, to start. Okay, handa dyan ba kayo? To start. Sa panahon ngayon, let me open this module with these 2 questions. Sa panahon ngayon,
Saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Number 2 question. Saan mo ilalagay ang oras, kabataan, at talino mo? Sa maliit na kita o sa malaking kita? Okay? Try to answer. O sagot. Pag medyo may mga tanong na ganito, sagot. Pa-participative ba? Participative ba ako? Parang kwentuhan. Parang kwentuhan lang ito. Kaya nga hindi ito yung panty mo yung formal mo. Kwentuhan lang ba? Okay? So sa panahon ngayon, saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Okay? Saan mo ilalagay oras at kabataan at talino mo? Kaya marami dyan, it's too late for them. Diba? Matanda na, may sakit na, tapos din nila marirealize. Kaya nga ito dapat, maswerte ka if you are andito ka sa loob ng trainings na to, you will not only learn, you will realize something from this training. It could be, pwede kang tamaan sa puso, pwede kang ma-realize, kung ano, may pag-asa pa pala sa buhay. Yun ang goal or purpose ko na at the end of this training, masabi mo na, oo nga, may pag-asa pa pala sa buhay. Oo nga, kailangan ko na palang simulan ang empowered consumerism. And number 3, oo nga, dapat ko palang seryosohin ang negosyo ng empowered consumerism. Okay, game tayo. Tinamakan ng galing. Capitology, usually po, ang capitology po used to be an intensive training before. It's CAPE means knowledge, skills, and attitude for real powered entrepreneur. Yung power talaga, yung ito talagang power ng entrepreneur. Capitology, CAPE is coffee, logos meaning study. Ang ano po niya, kasi every time na nag-i-study ako, nag-aaral po ako ng module, pinag-aaral ng negosyo natin. Okay, ako po yung nagkakape kasi iba yung tama sa akin ng caffeine, nakaka-hyper. Okay, at alam nyo ba, kape, ang coffee is the most traded commodity after crude oil and second most consumed beverage after water. Palagi marami pa umiinom ng kape. O ikaw, nakakailang kape ka. Okay, liben coffee, sugar-free. Di ba? Okay, the most expensive coffee is found in the Philippines, Alamid Coffee. Sa Cavite po yan. Okay, sa Cavite, meron po yung Alamid po ay family ng cat, yung musang, sa probinsya namin, musang, mas malaki po yan. Kinakain po nila yung coffee bean, tapos hindi natutunan, pinupupo po nila ng Alamid. Okay, yung coffee bean, at yun ay medyo iba ang dating aroma, ayon po sa mga connoisseur, mga coffee connoisseur, iba talagang aroma nung kape na yun. Kaya most expensive coffee ay nandyan sa Cavite. Okay. So ganito. Okay, nandyan na ba kayo? Nakatag na ba kayo? Nag-comment na ba kayo? Magtinamaan na kayo. Okay. O yan ay watching from Pasay, si Ryan Garcia. Sino pa ba Business Easy? Attorney, yes, Renen. Second chance of this opportunity si Mark Desky. Malaking kita po, Asuncion. Okay, sa malaking kita, mentor, yes, sagot kayo, watching from Saudi Arabia, Riyadh, si Flor Delis, Ahmad, Toma, Asuncion, sige, Donis, Agitea, okay, malaking good day po, watching from Riyadh, si Rolita, okay, sino pa ba nandyan? Sino pa ba mga nandyan? Okay, Adlawan, Malundunga, okay, Rian, okay, may pag-ibig pa ba? Tinamaan ka na magaling talaga, may pag-ibig ka ba? Okay, sabi ni Gladys. Okay, watching here in Saudi, Jezebel Bora. Okay, so keep on sharing para this will form part of your wall para babalikan mo or pwedeng itag mo dito sa wall mo yung bago mong distributors. Na, game, kawang-gawa, Attorney Love, kawang-gawa. Kasi pure pagmamahal po ang ginagawa natin dito. Watching from Singapore, si Naho Estera. Okay, Jeffrey Sabala, Roy Morales, watching from dito sa... Okay, game. Online presentation. Pag ikaw po ay yung pong nakaka-attend kayo ng ECOP, yung online presentation na nag-present sa inyo, sinasagot po doon ang katanungang what? Ano yung what? Ano yung produkto? Ano yung negosyo? Dito po sa Capitology, sasagutin po yung katanungang why. Ano yung why? Bakit mo gagawin ang negosyo ng empowered consumerism? And number 2, kung kasali ka na, bakit mo seseryosohin ang negosyo ng empowered consumerism? Okay. Tanungin ko, bakit mo gagawin ang negosyo ng empowered consumerism? Tanungin ko po kayo, gastusin niyo po ba ang mga sumusunod? Kuryente, pagkain, tubig, cellphone load, tuition fee, pamasahe, gamot sa bahay, gamit sa bahay, utang. Gastusin niyo po ba ang mga sumusunod? Sagot. Gastusin niyo po ba yung mga tinamakan na magaling? Kung nasa probinsya ka,
Okay, watching from Amongono Rizal, si April Lin. Watching from Makati City, si Albert Cadano. Okay, sino pa ba? Watching from Tagaytay, Up Alwin. Yes, nagagaling ko dyan, Up Alwin. Next time, bibisita ako dyan sa Tagaytay. Bibigyan na ako ng mga plants. Hello po, watching from Pasay, si Jojo. Okay, Alwin, yeah. From Posorubio, Pangasinan, si Isijan Rizal de Mendoza. Hello. Hey, flying. Kamusta ka na dyan? Arlene Francisco, attorney Dumagturo, watching you. O si Arlene, apply ba? Francine Bakay. O, tinamaan ang magagal. Hello, watching from Riyadh. Batiin ko yung mga OFW natin. Hello po, Kuya Chito. Doon po kayo. O si Kuya Chito mo. Watching from Cavite, si Edeline. Watching from Dubai, si Jocelyn Kalibayan. Watching from Kuwait, si Luz. Watching from Kuwait, si Evangeline. Tira, Gay, Tira. Good morning, mentor coaches. Watching from Qatar, si Ben Pacanya. Okay, game. So, ito po ang natural na gastusin ng mga Pilipino ayon po sa National Economic Development Authority. Kung kayo po ay nasa abroad, ito po ang gastusin ng mga mahal niyong pamilya dito sa Pilipinas. The question is, ito po ba mga gastusin na ito ay tumataas o bumababa? Alam naman natin na lahat yan tumataas. Ang tanong, the next question would be, saan mo kinukuha ang gastusin mo? Sa sweldo o kita sa negosyo? Sa Pilipinas po, nagtataasan ng gastusin, ang Pilipino hindi nagdadagdag ng kita, nagbabawas pa ng kita, yung iba because of COVID na wala na ang kita. Mabuti pa yung Chinese, liit kita. Ang Pinoy, wala na kita. Tama? Okay, kaya po, kaya nga, nagtataasan ng gastusin, dapat magdagdag ng kita. Do you agree with me na kailangan natin magdagdag ng kita? O yung comment. Okay, the question is, kung nag-a-agree ka sa akin na kailangan magdagdag ng kita kasi nagtataasan ng gastusin, well, sa panahon ngayon, papaano ka magdadagdag ng kita? There are only two options. Number one, trabaho. Maghahanap ka ng trabaho. The question is, maghahanap ka ng trabaho, mukhang hindi na pwede kasi ngayon nagtatanggalan na. Kaya lang, ikaw ay may trabaho ngayon. Are you allowed to get another job para magkameron ng extra income? Kung ikaw ay lalo na kung ikaw ay OFW naming mahal, may OFW, pwede ka ba maghanap pa ng ibang trabaho? O si baka bawal sa kontrata, baka diyan pangalan sa trabaho mo, pagod na pagod ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na pwede magdagdag ng kita, mahirap na magdagdag ng kita sa pamamagitan ng trabaho. Second option would be, gusto mo magdagdag ng kita, magtatayo ka ngayon ng negosyo. But the realization is, sa panahon ngayon, multi-million businesses na nga, nagsasara na nga kasi affected na. Ngayon ka pa magtatayo ng negosyo, kaya lang ikaw ay may trabaho, nasa abroad ka, how can you put up your own business here? Paano ka makakapagnegosyo kung nasa abroad ka? So mukhang hindi ka na pwede maghanap ng trabaho para magkameron another source of income. Hindi ka na pwede magtayo ng negosyo as another source of income. Eh ano na lang option mo? The option is, what we are giving to you is the alternative for these two, ano po yun? Empowered consumerism. Ay, ay, nakamayroon. Galing ako yung segue. Oo naman. Okay? Ay, kape. Okay? Pag-comment nga kayo, kung maganda ang boses ko, comment good vibes. Sige nga, mag-comment nga kayo, good vibes, para makikita ko lang talagang nakikinig kayo. Sige nga. Puro kayo bang, comment nga kayo dyan. Comment kayo dyan. Comment. Good vibes. Nunorin mo, sir. Dami yung taka na. Yes mo, it's a big true. Yes, dami mga nagko-comment yan. Dami ko, ihabol-habol pa, ito pa. Okay, game. Tanong, gusto mo ba ng dagdag kita? Tanong is, gusto mo ba ng regular na dagdag kita? Mga 6 months. Mga 50,000 after 6 months, regular. Gusto mo ba yan? Dagdag kita na 50,000 regular monthly after 6 months? Gusto mo bang magkabili ng kotse after 2 years? Actually, sa totoo lang, ang kotse po ay hindi na luxury. Ito po ay necessity na, lalo na ngayon nakakatakot mag-commute ngayong pandemic. Gusto mo ba magkamera ng bahay after 10 years? At ang tagal naman 10 years, ay iba nga 25 years na sa employment, wala pa mabiling bahay. Bakit dito pag 10 years, matagal na matagal? Okay? Maraming oras sa pamilya. Gusto mo ba maraming oras sa pamilya? Yes. Anong gagawin mo na maraming pera kung wala kang oras sa pamilya? Kaya nga ito ay ini-endorse namin, kawang-gawa namin sa mga mahal nating OFW kasi kahit na kayo you are earning, di ba, wala kayong oras sa pamilya.
Okay? Yung nabibili mo yung gusto mo, yung pag nag-grocery ka, dampot ka, dampot, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Pag iba ikaw yung nag-grocery, gusto ko, ay ayaw ko na. O tapos pagdating sa kahera, marami natitira kasi over the budget na. Okay? Yung makasama mo na ang pamilya mo, sa mga OFW natin mahal, gusto mo bang makasama mo na ang pamilya mo? Surprisingly, meron ako mga ilan na kinakausap, parang ayaw na nilang umuwi sa Pilipinas. Okay? Meron silang personal reasons bakit. Pero most of them, 95%, gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Gusto mo ba? Yes, gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Yung iba naman, ang masama, natanggal sa trabaho, kaya umuwi na sila sa Pilipinas. Makasama na yung pamilya. Okay, gusto mo ba kayo mga OFW, sige nga, gusto niyo na bang makasama mo na ang pamilya mo sa Pilipinas? Comment nga kayo dyan. Yes po, attorney, gusto ko bahay kotse na. Good ba, Joy? O, is it okay? O yan, okay ba? Pwede mag-commentator sa coach galing sa boses. Oo, sabi ni Simon, siyempre, mag-commentator. Oh, commentator talaga ako. Sabi ni Simon Marcos. Oo, commentator talaga ako. Alam mo naman maganda akong boses ko talaga. Napamodulate tuloy ako. Okay, so, gusto mo ba yung mga sumusunod? Gusto mo yan. Okay, sa mga millennials naman, umuwi na sa Pilipinas for good. Yes. Okay, sa mga millennials, Gen Z, ang tanong, gusto mo magkamay ng gadget? iPhone 12 Pro Max. At tinamaka na iPhone 12 Pro Max. Tinamaka na magaling. Gusto mo ba ng laptop? Gusto mo ba ng gamit? Okay, gusto mo na sapatos? Gusto mo mag-travel? Mukhang nag-aayos-ayos ng ating mga kasi may COVID, may vaccine na raw. Pero pa, tanong, ikaw ba magpapa-injection? Survey nga. O, kunyari may available na injection. Papa-injection ka ba? Wow, hindi na kayo kumukomment. Nakakatakot, no? Kasi meron parang nabalita ko sa Qatar ay na-injectionan mga senior citizen. Tigo. Nakakatakot. Nakatakot, no? Kasi usually, ang tingin ko, ang drugs daw, after 3 years pa, study mo na. Pag naano ka, in-study pa after 3 years. Eh, ito hindi nag-undergo ng 3 years. Emergency use, eh. May mga ganun tayo. Di natin pag-usapan ng COVID, tinamakan na magaling. Okay. So ito ang journey mo, kung kasali ka na, kung ikaw isasali pa lang, ito ang journey mo dito sa Empowered Consumerism. This is your journey. Okay, try sa atin yan. Ang journey mo dito is from, 8,999, yan yung pinambayad mo. Okay, 8,999. Sandali lang. 8,999, your journey to your 864,000 pesos per month kung wala account. Okay? The shortest journey. Nasaan ka sa journey na yan? Nasa starting point ka ba? Nasa kalahati ka na ba? Hello? Oh, nasa live ako? Nasa live ako. Question. Yung good vibes, tinan mo, Minabero, ha? May mga dyan. Pa-shout out daw, ito tinan mo, galing. Pa-shout out si Emil Agassi, tinan mo, yung Ignite International. Special talaga ito si Emil Agassi, tinan mo, okay. Pa-shout out, sabi ni Jan, siyempre, walang kamatay. Ano nga ang grupo mo? International, IK? Ito naman si Jan. Jan, ano nga itong matibay mo na grupo? International something, IK? IK, ito si Jan, Ignite International. Hindi pala dali ha. Nasa si Jan. Pag-usapan natin. Yan! Immortals Kingdom Family and Legions International Empire ni Jan. Alison Bartolata, binabati ko. Ako hindi ko na ma-miss. Okay, mga nagpi-personal message pa mga tinamaan ng mga galing na ito. Okay. Kumatin kayo, tinamaan ka magaling. Okay. Your shortest journey, nasaan ka na? Nagsimula ka magnegosyo o matagal ka na sa negosyo, 8,999. Your journey to your 864,000 pesos na income, nasaan ka na? Nasa bandang gitna ka na ba? Malapit-lapit ka na ba sa 864,000? O ikaw ay nagsisimula pa lang o wala ka pa dyan kasi hindi ka pa nagpipay in? Okay? The shortest journey, kaya lang sa be honest with you, ang pinaka-shortest distance from 8,999 to 864,000 pesos per month is a straight line. It's a straight line. Kaya lang, yun ang shortest distance. Kaya lang, pag bago ka sa negosyo, Empowered Consumerism, hindi yan straight kasi palikuli ko yan, kasi magbibigay ka ng oras, may mga sakripisyo kang gagawin, pag-aaral ka. Okay? Attorney, paano magkameron ng 864,000 pesos per month na income?
kailangan yung ma-realize na ganito para magkameron ng kita. Okay. Yung resulta, ano yung resulta na gusto mo? It could be your first million here in Empowered Consumerism, at para magkameron ka ng resulta, dapat magkameron ka ng network o grupo na left and right. Okay? Mas malaki ang grupo na left and right, mas malaki ang resulta. Maliit na grupo, maliit na resulta. Walang grupo, walang resulta. Simple analysis. Bakit konti pa lang ang check ko ngayon? Kasi baka konti pa lang o maliit pa lang ang network o grupo mo. Makaliwanag ha? Ay, Tony, tagal ko na. Wala pa akong resulta. Yes, wala ka pa resulta. That's how big is your network? Maliit pa lang, hindi maliit ang kita. Okay. Para magkameron ng resulta, dapat magkameron ng network. Ay, paano naman magkakameron ng network? Dapat marami kang activities. Okay, ano yung mga activities? Diyan na pumapasok yung mga activities. Diyan yung prospecting, presentation, di ba, invitation, closing, nandiyan yung tinatawag natin na follow-up, nandiyan, paramihan ng activities. Ang Empowered Consumerism ay numbers game. Kaya if you like to check kung bakit mo unti ang resulta mo, try to check your activities. Maghapon, ilan ang na-prospect mo, ilan ang na-presentahan mo, ilan ang na-close deal mo, ilan ang na-follow up mo. That's the only question. Kung meron tayo mag-uusap tayo, for me to analyze your effort, ilang presentations ang nagawa mo maghapon. Kaya ngayon mas madali na mag-present kasi you will be going to use Messenger na lang or Zoom. Nung panahon na wala pa ang COVID, pumupunta pa po ako ng Isabela to present, pumupunta pa ako ng coffee shop to do the presentations, pumupunta pa ako ng ibang lugar outside Metro Manila para mag-present. Look at the beauty of our online business. We can do the presentations in the comfort of our home office. O, di ba? Napipresent ka ng ganyan. At pwede na tayo mag-present sa ating mga kababayan abroad. Okay, so ano activities? Sino ang gagawa ng activities? Si upline o si downline? Ikaw ang gagawa ng activities. Tinamaan ka na magaling. Ay, naku, Diyos ko. Wala na. Ikaw ay tanong, may activities ka ba? O baka naman umaasa ka na lang sa production ng downline mo. Tinamaan ka na magaling. Kape, maliwanag? Comment. Okay. So, kaya lang hindi ka makapag-prospect. Hindi ka makapag-present. Why? It's because of you. Malamang may duda ka kung maganda talagang negosyo ang Empowered Consumerism. Hindi lang nila yung duda sa sarili eh. May duda ka sa negosyo kung maganda talaga ang negosyo ng Empowered Consumerism. Ang tanong, maganda ba talaga ang negosyo ng Empowered Consumerism? This module will answer that question. At bago tayo magsimula, kailangan maintindihan mo para ma-realize mo yung tinatawag na cash flow quadrant. 4 ways to produce income. Ito ang 4 na pamamaraan na pinanggagalingan ng pera ng tao sa buong mundo. O, laki, dyan ba kaya? Maganda lalaki ba ako dyan? Okay, game. Nahati sa 4, ito po ay ayon kay Robert Kiyosaki. Okay, the left portion is the employee. Okay, si empleyado, merong pinagtatrabahuhan. Lower left portion is may trabaho. Right portion is may negosyo. And I for investor. Iisa-isahin natin for your information para mas maintindihan mo bakit kailangan mong seryosohin ang Empowered Consumerism. That's the reason why dinidiscuss natin ito for you to appreciate the beauty of our business. Okay, investor. Isa-isahin natin. Okay. Ang investor ay may investment. Pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Yung mga malalaki, yung mga mayayaman sa buong mundo, buong Pilipinas, nag-i-invest sila. Yung pera na nila, yung interest lang sa investment nila would be sufficient enough para mabuhay sila habang buhay. Tira mo? Hindi nagtatrabaho, pera nagtatrabaho. Okay, sino-sino itong mga investor? Yung mga kilala, ito yung pinakamayaman sa buong mundo. Ang pinakamayaman na sa buong mundo uli ay si Jeff Bezos. Dati si Elon Musk, after 2 weeks, biglang nag-invest sa Bitcoin, bumagsak bigla. No? Naging number 2. So, ang pinakamayaman si Elon Musk, si Jeff Bezos, tapos si Elon Musk, tapos si Bill Gates. Okay? Tapos yung number 4 is si Mark Zuckerberg. So, ito yung mga mayayaman. Number 6, si Warren Buffett. Ito pinag-aaralan dito.
O, yung mga number 1, ito mga pinakamayaman na nag-i-invest ng kanilang mga pera. Sa Pilipinas naman, ayon sa Forbes list last April, yung C-siblings pa rin, yung mga tagapagmana ni Henry ang pinakamayaman. Pero kung individually, ang pinakamayaman ay si Manny Villar. For your information, I used to be the corporate lawyer of Manny Villar sa kanyang real estate company, the Brown Tycoon. Okay, so yung pinakamayaman. Number 3, Gokong Wei, Enrique Razon, may-ari ng si Jaime Subel na Ayala, Lucio Tan, o di ba, si LT, Tony Tan Cachong, may-ari ng Jollibee. So ito yung pinakamayaman na kahit hindi na sila magtrabaho, nag-i-invest na sila, di ba? Sila talaga ay pwede na mabuhay sa mundo. Question, ano ang common? Ano ang common sa pinakamayaman sa buong mundo at pinakamayaman sa Pilipinas? Ito lang ang common. Sila po ay nagnenegosyo. Kaya, kung gusto mo yumaman, magnegosyo ka. Tama? Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay OFW, isingit mo 3 hours, 4 hours ang pagnenegosyo. Kasi sa mga OFW natin, an OFW is not a lifetime job. That's why marami kaming tinutulungan ng OFW kasi ang advocacy namin ay tulungan talaga ang mga OFW. Okay, Ratsana! Pagkatapos ng investor sa lower right portion, sa bandang taas naman ay business owner. Yung business owner, ang classification po ng business owner, ayon po kay Robert Kiyosaki, dapat you should have at least 500 employees to be classified as business owner under this category. Hindi porke may negosyo ka, andito ka na sa category. You should have at least, the qualification is, you should have at least 500 employees. There are 3 types of business in the Philippines. Number 1, traditional business. Number 2, franchising. And number 3, multi-level marketing. Ano yung traditional business? Sa traditional business, may pwesto ka. That's the traditional business. Ano ang kailangan sa traditional business? Dapat malaki ang kapital at malaki ang kaalaman sa pagnenegosyo para kumita ka. Hindi pwede yung malaki lang ang kapital pero maliit ang puhunan o maliit ang kaalaman. Hindi pwedeng malaki ang kapital pero walang kaalaman. Hindi rin naman maliit ang kapital, kahit malaki ang kaalaman mo, kung maliit ang kapital mo, hindi ka makakasabay sa market. Dapat malaki ang kapital at malaki ang kaalaman sa traditional business. Ladies and gentlemen, marami nang naapektuhan na traditional business ang pandemic. Marami nang nagsab. Category number 2 is franchising. It's the ability, you're going the right to use the name, yung trademark. Okay, like for example, ano yung usual? Franchising ng Jollibee, franchising ng McDonald's, gasoline station, etc. etc. Okay, yun ang franchising category. And number 3 is multi-level marketing. Nasa third category, ang multi-level marketing. Diyan nakapasok po ang negosyo ng empowered consumerism sa multi-level marketing. So what is a multi-level marketing? Okay, a multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but the sales of their downlines, creating a hierarchy of multi-levels. It was generally accepted that the first multi-level marketing was introduced in 1945. 1945 pa ang multi-level marketing and direct selling. So kung ikaw medyo nagdududa-duda ngayon kung talagang legit na negosyo ang multi-level marketing or commonly known as network marketing o networking, kung medyo nagdududa ka pa, medyo nahuhuli ka na po kasi 1945 pa ang ganitong negosyo. As a matter of fact, ang multi-level marketing o network marketing is a billion-dollar business sa abroad. Ang nasa multi-level marketing sa abroad ay mga professionals, dapat college graduate as a requirement. Dito lang sa Pilipinas, walang ganyang requirement. Ang multi-level marketing po is a 4-year course sa Canada, okay? And 2-year certificate course sa Chicago, Illinois, and sa University of Massachusetts. Pinag-aaralan talaga ito. Ito po ay naka 3-unit subject na naka-incorporate sa marketing course sa mga sikat na universidad sa UP, sa Ateneo at sa De La Salle. Ibig sabihin, pinag-aaralan na talaga. Oo, hindi mo alam kasi hindi ka graduate ng De La Salle. Hindi ka graduate ng De La Salle. Saan ka graduate? Graduate ka sa pinakamababang paaralan sa lumang bayan. Nandong ka. So, lucky enough.
May negosyo ka na, libre pa ang kurso mo sa pag-aaral ng pagnenegosyo. And the good thing sa multi-level marketing o sa empowered consumerism, hindi ka lang matututong magnegosyo, matututo ka pa rin gumanda ang ugali. Gumanda ang attitude. Babait ka dito. Kaya tingnan mo yung mga nagkumbida sa inyo. Ang bait-bait na. Sige na, umatid ka na. Halika na. Mag-training na tayo. O, di ba bait-bait na? Muna, babait namin dito yan. Okay? So, yan. Okay, babalik tayo sa cash flow quadrant. So, we have, okay? Okay, enjoy. Malipit mong training sa Virina. Maraming salamat. Okay. Watching from Masbate Province, si Jamuel. Yan. Okay. Okay, ganun. Sa left portion of the quadrant, the left portion, andyan yung employee and self-employed. Dadisect natin investor, pera na ang tatrabaho para sa kanila. Business owner, andyan yung business owner, andyan yung traditional business, andyan yung franchising, at andyan yung multi-level marketing. Sa left portion naman, nandito yung palagi ang Pilipino. Sa employee at self-employed. O, isa-isa natin ang empleyado. Ikaw empleyado. Ang empleyado, may puhunan ka rin para maging empleyado. Para ikaw, meron kang kapital. Ano ang usual capital sa pagiging empleyado? Nandyan siyempre yung iyong education, tuition fee na 1 million at least, nung unang panahon namin yan, ngayon mga 2 million na yan para makatapos elementary, high school, college. Kasi meron ng ibang libre naman ng high school. Tama? Ngayon ay grade 11 na, grade 12 pa. Okay? Ako po ay galing sa probinsya ng Marinduque, lumuwas sa Maynila at nakipagsapalaran at dito nag-aral ng Kolehiyo and College of Law. Ano pa ang puhunan maliban sa matriculation fee? Ito pa, syempre, yung oras na ginugol mo sa pag-aaral. 6 years elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Ngayon yung high school mo ay may additional to, may grade 11 and 12. So, 16 years. Kasi karamihan, grade 12 na. Tama? Ay ako po ay maliban ko sa after 4 years na college, pagkadalubhasa pa ako sa pag-aral ng batas. 4 years sa College of Law plus 6 months na review sa Philippine Bar Examination. Matalino rin. Tama? Tapos sabihin mo, bakit nang-empower mas magaling na nito? Bakit pinagtatawanan pa na empowered consumerism yung abogado? Tinamaan ka na magaling sa kandok ka. O yung ka nagbibiro na pa mga gumagawa. Ako nagbibiro, hindi mo ito para sa'yo. Para ito sa katabi mo, tinamaan na magalingan. So ito ang puhunan. Kaya lang the question is, gumastos ka ng 1 milyon, nag-aral ka ng 14 to 16 years, the question is, magkano ang regular income ngayon ng basic? 15,000. Ngayon yung 15, before the pandemic, yung 15,000, kulang na. Ngayong pandemic, hindi ka na nag-increase, nabawasan pa, nag-reduction pa ng empleyado. Yung isang trabaho mo, dahil may tinanggal, cost cutting, you are now performing 2 different jobs sa same na trabaho. Hindi ka pwede magreklamo. Ano sabi mo? Pasalamat na lang ako kahit mayroon. Diba? Ganon. Kaya nga, ang tanong ay, so 15,000 kung binata ka kulang. Paano kung meron sweldo ka na 15,000, meron ka pang, tinamaan ka ng galing, meron ka pang pamilyang binubuhay sa 15,000. Paano mga aral ng mga anak? Kaya nga, kapos na o kulang. Kaya nga, kailangan pagdagdag ng kita. Tingnan mo naman ang predicament o situation ng mga empleyado. Ayan. Pag naubos na ang leave mo, no work, no pay ka na. Pag hindi ka, kailangan mo magtrabaho. Pag naubos na ang leave mo, no work, no pay. Yan ang nangyari ngayong pandemic. Hindi na pinapasok, ubusin ang leave. Pag naubos ang leave, dahil hindi ka napagtatrabaho, wala kang bayad. Paano kung may mga obligation? Paano kung wala kang savings? And day-to-day ka lang. Hirap ng buhay ng empleyado. May sakit ka o anak mo, di ka maka-absent. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Ang mahirap niyan, nung kailangan na yung pamilya ng oras para magkalinga at mag-aruga sa may sakit na anak, hindi mo maibigay kasi may trabaho. That's the irony of it. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, pero yung pamilya mo pang kailangan ka, wala ka kasi nasa trabaho ka. Siyempre, lalo yung mga mahal nating mga OFW sa abroad. Nagtatrabaho sila para sa pamilya, kaya lang karamihang umuwi na yan. Pag may sakit, hindi pa umuwi, pero pag mayroon na matay na sa pamilya, doon pa uuwi. Kung kailan hindi nila tapos doon magngungoy-ngoy, yayakapin yung patay, mararamdaman pa kaya ng patay na mahal sa buhay, yung yakap at halik mo, umuwi ka. Kaya nga, this is a realization. Kaya nga kung kayo mga OFW, kasama kayo sa empowered consumerism, galingan nyo na.
At kung kayo naman ay OFW, galingan mo man, sayang din naman kung hindi ka mag-15 accounts. Ano yung 15 accounts? 134,000. You will hear from other trainers to go 15 accounts. You will realize that 15 accounts is just a number. 134,000, mahutang ka. Bakit? Pag may nagkasakit sa pamilya, kailangan ng 150,000, 250,000. Anong gagawin mo? Gagawin mo ng paraan, ipapangutang mo yung 150,000, tama? O, bakit hindi ka mangutang ngayon? Ito, buhay kasi yung kapalit dun sa 150,000 na ipapangutang. Bakit? Buhay din naman ang kapalit dito. Buhay na maganda dun sa 15 accounts kasi mas mabilis kumita. Okay. Wala kang time freedom. Ano ang time freedom? Ito yung kalayaan para sa oras. Kasi bakit? Ibinenta mo ang oras at talino mo, ang galing mo, sa opisina mo. The question is, for how much? Yeah, ibinenta mo, wala kang kalayaan. Kailangan pumasok na 8 o'clock to 5 o'clock o 9 to 4 o'clock. Yun ang iyong Yun ang binenta mo, kaya wala kang kalayaan. May sakit ka, kailangan mong pumasok kasi kailangan may tinatapos. Natakot ka pa umabot sa kasi baka matanggal ka. Yun yung mga sakripisyo na wala kang time freedom. Nakadikta kung kailan ka papasok, nakadikta kung kailan ka mag-break, nakadikta kailan ka mag-off. Wala kang kalayaan. Binenta mo na kasi yung iyong oras mo for 8 to 10 hours sa kumpanya mo. Okay? Masaya kapag biyernes o holiday. Sa realization empleyado. Masaya kapag biyernes. Kasi bakit? Wala naman pasok. Alam ng mga empleyado kung kailan ng holiday. Kailan ng holiday? Alam niya, ng legal holidays. Nagpaplano sila sa bakasyon, pero wala silang plano sa buhay. Sad to say, tabato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Ano pa? Na kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Tama, mali? Tama o mali? Na kahit ganun ang sipag? Oo. Hindi pinag-uusapan kung gaano ka kagaling at gaano ka kasipag. Because ayon sa kumpanya, yung position mo ay may specific budget na sweldo. Kahit na kung itong position nito, ang budget dito ay 15,000 lang. Regardless kung matalino ka, regardless kung masipag ka, regardless kung laude ka o honor ka, ito lang ang iyong budget na posisyon. Kahit na manager ka 25,000. Diba? Minsan walang money, puro journal lang. Tama? Okay. Pag nag-retire ka, empleyado, pag nag-retire ka, baka mag-negosyo ka rin. Maraming ganyan. Ginagawa ayaw magnegosyo, pero nakatanggap ng retirement pay, papaayos ng bahay, papapintura, ayos ng bubong, sa retirement pay, bibili ng second na ng kotse, hihingi ng balati mga apo, mga anak, pabayaran, bibigyan, tapos after 6 months, paubos na yung retirement pay. Anong gagawin nila? Sige nga, magtatayo na ako ng negosyo. Magnenegosyo ka after retirement. If you are about to retire, why not start your own business today? Ang liit-liit ang halaga eh. 134,000 for 15 accounts or 8,999 for an entry. Nakuha mo? Next. Employment. Employed ka kasi may gawin at wala, may sweldo. Yes. Kahit mahina ang production mo, hindi ko nila lahat, ibang mga tao sa gobyerno, nandun. Hindi ko nila lahat. Maghapon, nagpapalipas ng oras, naghihintay na mag-time out. Diba mo? May gawin ka o wala? May sweldo ka. Tuwing akinsit katapusan. O ito naman sa mga empleyado natin, mga mahal. Empleyado naman na nag-a-abroad. Okay? Bakit siya nag-a-abroad? Common question. Bakit siya nag-a-abroad? Nag-abroad ka because wala kang nakita malaman na opportunity at the time na nag-abroad ka. Wala kang nakita opportunity dati, pero ngayon may opportunity na. Nandiyan ang empowered consumerism. Number 2, magkano ang ginastos para makaalis? Yung iba nangungutang sila, tapos yung first 3 months nila, 6 months nila, pambayad na lang sa utang para lang sila makaalis. Totoo? O totoong-totoo? Yun na totoo. Okay. Ito, nasa abroad ka. Paano ang mga bata lumalaking walang gabay ng mga magulang? O ibang mapalaki ang mga magulang versus ang mga lolo't lola. Sport, karamihan. Binibigyan ng mga lolo't lola yan. Iba eh. Pag virtual na lang pagpapalaki to computer, to video call. Ito na nang gagawin ko, kailangan ko mag-abroad, walang pera. Eh, bakit ba nag-asawa kung walang pera? Bakit nag-anak? Walang pera palang pambuhay.
Tama, kung ako magiging senador, ang una kong ipupropose sa batas ay dapat masilya elektrika, yung mga mahihirap na walang pambuhay ng anak ay nag-aanak pa. Di ba? Kasi bakit? Wala ka ng pambuhay sa sarili mong buhay. Mandadami ka pa, mag-aanak-anak ka pa. Bawal. Silya elektrika. Dalaman na magaling yan. Joke. O, marami nag-a-abroad ngayon, pero hiwalay na. Okay? Hindi ko nila lahat, ha? Hindi ko nila lahat. Marami nag-a-abroad ngayon, pero hiwalay na. Kasi bakit? Andito yung lalaki. Andun yung babae sa abroad. Ay lalaki may pangangailangan. O nakaabang kay kumare. Tinamaan na magaling yan. Marupok. Marupok. Babae nandito. O lalaki nasa abroad. Si babae, nakaabang naman si kumpare. Tinamaan na magaling na yan. Yung lalaki may pangangailangan sa abroad. Malungkot. May kasama naman sa opisina na malungkot. Malungkot 1, malungkot 2. Put them together. O, di ba? Alam na this. Hindi ko nila lahat. Hindi ko nila lahat. Ang lalaki, malayo lang ng isa, di pa binata yan. Hindi ko nila lahat. Iilan na lang po kaming tapat. Ay, saan? Naman ka na magaling. Why? Why? Kasi 90% po ng client ko sa Declaration of Nullity of Marriage or Annulment of Marriage, kalamin yung OFW. Marurupok. Kahit nga yung mag-asawa nasa abroad, nakakaano pa rin eh. Di ba? Naghihiwalay pa rin. Ganun eh. Ganun talagang buhay. Okay? Siyempre, wala namang gusto magkahiwalay. Gusto natin buo ang pamilya. I was just forced to file an annulment case sa court kasi wala na talagang, hindi na talaga magkasundo. May irreconcilable conflict. Hindi naman pagkasundo. Mahirap ng pagsamahin. Okay? Teka, hanggang kailan ka mag-abroad? Ito mga OFW natin mahal, hanggang kailan po kayo mag-abroad? Do you have a plan kung until when? Okay, kung hindi ka pa kasama sa empowered consumerism, may plan po ba kayo? Hindi forever malakas ang katawan, dapat you should have plan na hanggang 2 years na lang ako mag-a-abroad. That's the reason why, kung kasali ka sa empowered consumerism at OFW ka, go for 15 accounts, tapos you plan ahead. Isingit mo talaga na, sasali ako ng 15 accounts, tapos siyempre, gagawin ko yan, talagang pagpipilitan mo 2 years. Alam naman namin mahirap sa OFW, kasi bakit? May trabaho kayo dyan eh. Pero siyempre, yung trabaho mo, dapat talagang mas malaki yung dahilan mo bakit mo gagawin ang empowered consumerism. Kasi pag mababaw lang ang dahilan mo, actually nga dapat hindi nga pinag-uusapan dito, extra income dito sa empowered consumerism. Magandang buhay dapat ang pinag-uusapan dito kasi pwede ibigay. Isipin mo, OFW ka, tapos sasabihin mo, gusto ko lang magkameron ng extra income na 20,000. No, ang babaw. Kasi bakit? Empowered consumerism can give you millions. Natural sa bago, kasi malamang hindi mo pa naiintindihan masyado. Pero pag na-appreciate mo, pag nanamnam mo na talaga, pumasok na sa sistema mo, at nasapian ka na talaga dito, makikita mo talaga may pag-asa. Kaya nga saludo, kaya nga, bibigyan talaga ng oras. 3 oras lang, 4 oras, tago-tago sa CR, pindot-pindot, habang namamlansya, pindot-pindot, invite, repair sa apply na sa Pilipinas. Ganun lang. Kaya nga may team na aalalay sa inyo. Okay? O teka hanggang kailan, hindi. Okay? Yan, ang buhay ng employment, at saka, ang buhay ng employment, papaikot-ikot na lang. It's a rat race. Ang tinatawag, sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad, utang. Yung sweldo mo, napaparating pa lang, hindi mo, pag dumating man yan, ipambabayad mo na lang sa utang. Diba? Yung iba na nagsasangla ng ATM, etc. Unless, hindi problema, hindi masama mangutang. But dapat, good debt. There are 2 kinds of debt. Uutang. Good debt and bad debt. Ang good debt, ito yung mangungutang ka para magtayo ng negosyo like empowered consumerism. Ang bad debt, yung mangungutang ka para sa luho, para sa pampiesta, para sa pambirthday yan, kasalan, pambili ng cellphone, gadget, etc. Yun ang bad debt kasi panluho yun. Ang good debt, kaya nga kung wala kang pera, 90% na sumali at yumaman sa empowered consumerism, nangutang talaga. Baka sabihin mo, attorney, paano ako mag-50 na kasi wala akong pera? Mangungutang ka talaga. Attorney, lubog na ako sa utang. Mas lalong dapat gawan mo ng paraan na mangutang kasi ito ang maghahango sa lubog na utang na kalagayan mo. Kung ano ang dahilan mo bakit hindi ka magninegosyo, yun din ang dahilan mo bakit mo gagawin ang empowered consumerism. Gets, ay sas. Tinawa ka na magaling. Okay. Empleyado, let's compare the beauty of empowered consumerism to employment para mas makita mo. Pag empleyado ka, wala time freedom. Let us discuss time freedom. Okay. Nung empleyado ka, pag empleyado ka ba ngayon, ikaw ba ang boss? O kung hindi ka boss, wala tayong magagawa. Kasi masarap maging boss eh.
Kasi ako po, kahit po corporate lawyer po ako sa Makati before, ako rin po, kahit abogado po ako, I'm still reporting to a boss, legal department head, and even vice president for legal. Ako ay pumapasok, nakatira po ako sa Sampaloc. Di ba? Nakagusot mayaman ako, nakagusot mayaman yan, tinamaan na magaling yan, parang nilagyan ng starch. O yung sa common na tawag ng Almerol. Sino comment ka kayo dyan? Sino nakakaalam ng Almerol? Mga kaidaran ko, comment ka dyan. Sino mga okay, hello, apply Mario Caringal. You're watching, naabutan kita. Your son is in good hands. Nakuha na namin sa Tagaytay. Hello. Yes, I'm watching. Evelyn. Okay, comment. Okay, ganyan. Boss ko ba? Ako empleyado, hindi ako boss. Nakatira ako sa Sampaloc, nagkukumute ako, sumasakay ako sa bus, nasan yung bus? Nandiyan pa sa Pinubal, nandiyan ang sakayan papunta Makati, talagang nandiyan ang mga mapoporma. Kaganda ang babae, naka-lipstick, naka-makeup, pero pumupunta sa Makati. Saan kumakain? Sa Jolly Jeep, yung sa likod ng building, may Jolly Jeep. Libre na ang sabaw, kalahating ulam, libre pa ang sabaw. Ang poporma, puro dating. Wala naman datong. Tinamahan ka naman, isa ako doon dati sa Makati. Kung siyempre mataas ang sweldo ko, pero mataas ang sweldo kasi binata pa ako ng panahon yun. Nakakontrodo barong ako talaga yan. Kailangan ko sumakay before 7 o'clock para makarating ng 8 o'clock. Siyempre, pang punuan na yan, titiisin mo nandun sa aisle, di ba, ng bus, nakakapit ka ng ganyan. Ay, yung konduktor ay parot pa rito, tinamaan ng galing na yan. Yung aking barong na pagkakanda-kanda, pagbaba ko ng bus, tinamaan para akong ginahasa ng 5 bakulaw. Gusot-gusot ang barong ko. Dumating ako time in. Doon pa ako breakfast sa opisina ko sa Makati. Tama? Yung boss ko, tinamaan magaling, 10:30. Darating. Humahalimuyak. Fresh na fresh. Naglalakad papunta sa room niya. Yung kasama, nasa likod niya yung secretary. May dalang kape, may dalang dyaryo. Yung boss ko, magkakape-kape, may pipirmahan, magbabasa ng dyaryo, may tatawagan. After lunch, aalisan ng opisina yan. At bukas na kami makikita. Pagdating ng sweldo, mas malaki ang kita ng boss ko. Ganun ang boss. Dito naman sa ating empowered consumerism, ikaw ang boss dito. Hindi mo boss ang upline mo, hindi mo boss ang may-ari ng kumpanya, ikaw ang boss dito. You will do your business of your own. Your upline is there to guide you. Sometimes, in guiding, you will feel crushed. You will feel pressure. But it's okay. You should be happy pag napipressure ka kasi pinipressure ka kasi pinipiga ka ng upline mo para lumabas ang totoong galing mo. Sometimes, during the process of crushing, during the process of pressure, dun bumibigay, dun nagiging uncomfortable ang downline at dun sumusuko. Ayoko na, para naman boss yung upline ko. Well, I would rather have a bossy upline than an upline na walang malasakit. Hindi na nga kailangan pang mag-extra effort ni upline. The mere fact na pinakita na sa'yo ni upline mo yung opportunity, that will be enough. Pero if your upline is there guiding you, aside from giving the opportunity, guiding you, crushing you, pressuring you, then you are too old already, 2 years ka na, tapos ipipressure ka pa, tinamaan ka ng magaling, naman. And sometimes, be careful, minsan tao din si upline, nabi-burn out din. Kaya be careful, di ba? Be happy if you are constantly receiving reminders from your upline. Pero the moment na napagod na si upline, baka hindi ka nang pansinin, baka daho ka na kay upline. Okay? Ganun talaga. Kaya you should be happy upline. Kung hindi ka na iniimi ka ni upline mo, ikaw na mag-initiate. Upline, give me one more chance, please. I will follow. Minsan kasi si upline, giving ng direction based sa nakikita niya from the top, bigay siya ng instruction, bigay siya ng new system for you to follow, yet ikaw naman may resistance ka. Nasa comfort zone ka eh. May resistance ka for you not to follow. To the end, wala kang resulta. Kaya try to check if you are resisting the system of your team, tapos wala kang resulta, alam na, you're doing it wrong. Go back to your upline. Your upline is just waiting.
Oo, kasi ang dami na nang tinututukan na apply eh. The apply is just waiting, apply. Bigyan mo naman akong oras, magbabalik loob ako. Hindi na yung ikaw, sa dami ng katao ni apply, pupuntahan ka pa ba? Hindi mo boss i-apply. Si apply mo, siya yung guardian angel mo. Siya yung nagbigay sa'yo ng opportunity. Ang dami ng tao hindi naniniwala sa iyo eh. Yung asawa mo nga hindi naniniwala sa kakayahan mo. Yung magulang mo nga hindi naniniwala sa kakayahan mo. Pero meron taong hindi mo kadugo na nagbigay sa'yo ng opportunity at naniniwala na kaya mong mabago ang buhay ng pamilya mo. Sino yun? Si upline mo. Hindi mo siya boss. Si upline mo. Okay? Yan. Hindi mo siya boss. Hindi siya boss eh. Kaya lang ikaw ang boss dito. O kaya lang ikaw rin yung empleyado. Ang hirap, ikaw empleyado, ikaw ang boss. Ang hirap kaya pasunod rin ng boss mo. Ikaw yun. Kita ka naman kalit. O, diba? O, yun eh. Yun, kaya nga, ikaw ang boss mo dito. Ikaw ang boss dito. Do it. Hindi mo boss ang apply mo. Hindi mo boss ang may-ari ng kumpanya. Independent ka dito. Ang good thing, although hindi mo boss yung apply mo, may sistemang inilatag yan based sa tried and tested system. All you have to do is to follow. Madali ang empowered consumerism. Ang mahirap ay sumunod. Ayaw sumunod kasi nagiging uncomfortable pag sumunod. Kaya ang pumapatay talaga is the comfort zone. Maliwanag? So, ang empowered consumerism, meron kang time freedom kasi ikaw ang boss. Sarili mong oras. May time freedom ka kailan? Pag malaki ng kita, mimisa kasi time freedom ka. Kasi sali lang, time freedom. Wala muna. Pag naging successful ka na, you will enjoy time freedom. Okay? Ano pa? Financial freedom. Ibig sabihin yung tipong hindi ka tumitingin sa presyo pag namimili ka. Pag nasa restaurant ka, tumitingin ka na lang sa pagkain, hindi sa presyo. Yung iba kasi presyo muna ang tinitingin sa restaurant, tapos kumakaliwa ay nandun lang ang kain. Ako ba? O sa employee, pang isang tao lang ang sweldo mo. Kaya wala kang time freedom, wala kang kalayaang mamili. Kasi bakit? Kahit na pang 2 tao ang trabaho, pang 3 tao, pang 1 tao lang ang sahod mo. But look at the beauty of empowered consumerism. Magtrabaho ka ng pang 2 tao, ibibigay sa'yo, equivalent. Magtrabaho ka ng pang 5 tao, ibibigay sa'yo. And when it comes to law of leverage, pag marami na ang kaliwa at kanang grupo mo, malaki na ang kaliwa at kanang grupo mo, naliless na yung effort mo, pero malaki pa rin ang kita mo kasi marami ka ng tao sa ilalim mo, andyan na ang leveraging. Yan yung principle of leveraging. Ito ang tagal ko na, bakit maliit pa ang kita ko? Meron kasi tayong tinatawag na delayed gratification. Ano yung principle of delayed gratification? Ang principle of delayed gratification is hindi ka muna kikita na malaki, delay. Delay muna yan. Kailan? Possible after 1 year or 2 years or 3 years. Diba? Hindi mo kikitain, wala ka masyadong kikitain na malaki. Minsan yung kikitain mo, pambalik mo pa sa network mo, sa business mo, yun yung business reinvestment. Bago ko makalimutan, marami kasi mali. Yung kinikita nila sa pagnenegosyo, yung kita nila, nilalabas sa negosyo. Dapat yung kita mo sa negosyo is for you to reinvest sa negosyo mo para lumaki. Okay? Delayed gratification, ang tinatanin natin dito ay mangga, hindi munggo. This is so basic. Kasi ito naman talaga module na to ay for new distributor, for qualifiers, and closed deal. Ang tinatanim natin ito ay mangga, hindi munggo. Ano yung munggo? Yung munggo is, pag nilagay mo dyan, 3 to 4 days to 5 days, may toge ka na, may kakainin ka na. Pero wala nang kasunod. Sa empowered consumerism, ang tinatanim natin dito ay mangga. Sa unang tanim mo, syempre wala pang bunga. So, kailan magkakabunga? Sa matagal na panahon. Could be 5 years. Di ba? Didiligin mo, babakuran mo, babantayan mo. Pag lumalaki, mapausukan mo pa yung bulaklak. Di ba? Tapos pag namunga ka, malaki. Busog ka na sa bunga, marami pang bunga na nandyan. Mamatay ka na, andyan pa rin yung mangga. Ganyan ang empowered consumerism. That's the principle of delayed gratification. Walang kita agad na malaki. Tama? Lunag? Nandiyan yung delayed gratification, andyan naman yung sweat equity. Ibig sabihin, lahat ng paghihirapan mo, ibibigay sa'yo. Double, triple, 4. Hindi ka kumita na sa loob ng 1 taon o 2 taon, stay put lang. Kasi bakit? Ibibigay sa'yo on triple, maybe after 3 years or 4 years. Wala kang kita 1 taon, tuloy ka lang. Wala kita ka ng 2 taon, tuloy ka lang, diretso lang. Wala kang kita ng 3 taon, tuloy mo lalo. Bakit? Kahiyaan na yan. Tinama ako na mga wala ako kita. Ay, naku, kape tayo dyan. Ma-refill na naman yung kape ko. Okay?
Okay. So next, pangarap mo. Okay, pangarap mo kamusta na? Pag empleyado, ibang pangarap na empleyado sa empowered consumerism. Okay, sa empleyado, anong trabaho? Ibang pangarap nila. Minsan wala na pangarap. May pangarap na sila. Ang pangarap nila, magkameron ng bagong cellphone, magkameron ng bagong damit, magkameron ng bagong sapatos. Yan ang mga pangarap. Dito sa empowered consumerism, iba ang mga pangarap. Pwede kang mangarap dito ng sasakyan, pwede kang mangarap ng lupa't bahay, mayaman, maging yumaman, makauwi na sa Pilipinas, ang dami. Kung ikaw ay empowered consumerism distributor, can you comment down below? Ano ang pangarap mo? Lahat na magko-comment ng pangarap nito, i-bless ni Lord at matutupad yan. Anong pangarap mo? Magkamero ka ng kotse, anong kulay ng kotse? Should be specific. Bahay, ilang kwarto ng bahay. Gusto mo mag-travel abroad, saan ka mag-travel? Sige nga, habang nagkakape ako. I-comment mo nga dito kung ano ang pangarap na gusto mong matupad habang ginagawa ang empowered consumerism. Game. Comment. Mamaya, bless you. Comment. Kung ikaw na nanonood naman ng replay nito, o hindi pa ulan lahat, pwede mo i-comment ang pangarap mo. Anong klaseng kotse? Anong kulay ng kotse? Baka naman tricycle yan, tinawa ka ng galing. Bahay, gaano kalaki ang lote? Gaano kalaki ilan ang kwarto? I-comment mo. O kung ikaw millennials, ang pangarap mo ay cellphone. Anong klaseng cellphone? Saan mo gusto mag-travel? Comment. Good morning, Attorney watching from Bahrain. Si Otrapse. Okay. Yes, yan po, pangarap pamilya ko. Yes, Ford Raptor si Robert. Okay. Yan, Neng. Okay, comment ng mga pangarap. Anong pangarap ang gusto mo matupad dito? Yung iba kasi, ang pangarap nila, makauwi na sa Pilipinas for good, makasama ng pamilya, and at the same time, mabuhay ng marangya, ng mga mahal natin OFW. Comment. Dito sa empowered consumerism, buhay na buhay ang pangarap. Kasi ang unang step dito, pag sumali ka sa empowered consumerism, ang tatanungin sa iyo, ano ang pangarap mo na nakalimutan mo na nung pinanganak ka? May mga pangarap ka pa pero habang tumatagal, nare-realize mo na ang hirap ng buhay until and after makalimutan mo na o hindi ka naniniwala na matutupad pa ang pangarap mo. Yes, so paano Kung lumug ka sa utang, kung empleyado ka, lumug ka sa utang, kumikita ka ng 15,000, 20,000, 25,000, neto magkano? Hindi na mangangarap kasi no longer sufficient to buy you the dreams. Pero sa empowered consumerism, first step, anong pangarap na gusto mo matupad? Tatanungin ka sa mga training modules natin. Anong pangarap na gusto mo matupad? Kukomment. Buhay na buhay. Di ba? Kaya hindi tayo naiintindihan ng mga tao sa labas, but why? Because we are talking here of dreams. Nasa labas, hindi na pinag-uusapan sa hirap ng buhay. Pero mga pangarap ay mga tinamakal magaling ka, hirap-hirap ang buhay. Yes, mahirap ang buhay nila, pero hindi sa atin. Kasi bakit? Because may empowered consumerism. Wala ka pa malaking kita, ituloy mo lang. Kasi bakit? You're still in the process. And please, do not quit during the process. Do not quit during the period of adjustment. Kasi during the period of adjustment, during the process, you will feel uncomfortable. Okay, mahihirapan ka. It's okay. Pag nahihirapan ka, it's just normal. If you are doing the business at hindi ka nahihirapan, it's not normal. Kaya kung ikaw ngayon, matagal ka na at hindi ka na nahihirapan, maybe kailangan mag-level up para maging, mag-level up ka para magkameron ka ng resulta. Okay? So, comment nyo nga, tinamakal magaling mo. Ford, white, or black house and lot savings, vacation with family, house and lot, 500 square meters, 5 rooms, Montero, sports car, sabi ni Jess, very specific. Pangarap ko, magtagumpay sa negosyo, ito para lahat matupad ko. Tanong ko kay Chris Marel, pangarap mo magtagumpay sa negosyo. Okay, ang tanong is, paano masasabi na tagumpay ka sa negosyo? Anong meron ka? Nakita mo yun. Pangarap ko ay mabuo ang 15 accounts bago ang next pangarap. O, tira mo si Leslie, pangarap mo ay mag-15 accounts. White Lexus Toyota, sabi ni Lilia. Savings house and lot, sabi ni Angie. Magkaroon ng bahay yung 5 rooms at magkaroon ng sasakyan color gray, travel to US kasama family savings for my kids, sabi ni Rowena. Okay, trip to US, sabi ni Marion. Di ba? Have our own 5-story building. Brand new Pajero, sabi ni Mario. From from Qatar. Watching from Kuwait, si Michelle. Good morning, Ariel. Watching from Baras, Rizal. Ayan. Pangarap ko ay magandang baby. Magandang baby, 4 ang kwarto. Baby, pati pangarap na ni Jocelyn.
Pangarap ko magkaroon ng bahay at sasakyan. Okay, comment ko. 1 million savings, sabi ni Lynn. Okay. Hello, good evening, attorney. Watching from Kuwait, si Myra. Trip to Maldives, si 500K this year, sabi ni Hazel. Bahay, 2 floors, sabi ni Ardon. 9 rooms with top view, with movie room, with the library style. Very specific, ha? Very good. To be millionaire also like my mentor, my Apple, sabi ni Lito. Oo, okay. Okay, ha? O, sa mga nanonood ng replay, don't forget to comment your dreams. Okay? At kasi lahat ng mga nandito, matutupad. Okay? Basta gawin mo lang ng seryoso ang negosyo. Ayan. Okay. So, yan yung mga empleyado. Sa lower left portion naman is the self-employed. Yung empleyado may pinagtatrabahuhan, yung self-employed, sila ay may trabaho. Okay? Mas malaki ang kinikita ng mga self-employed kaysa empleyado. Okay? Like for example, like for me, a lawyer, may sarili akong law office, mas malaki ang kinikita ko sa mga nasa empleyado na lawyer. Malaki ang, pero mas maraming kaso, mas malaki ang kinikita ko. Pero dahil marami akong kaso inaasikaso, nawawala yung oras ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Noon yun. Okay? Like doctors, mas maraming patients, mas malaki ang kita. Pero dahil marami siyang patient na inaasikaso, mas marami siyang ibibigay ng oras, mas maraming nawawala ng oras para sa pamilya at para sa sarili. Para ako, during corporate lawyer po ako noon, talaga naghihiring ako as far as 13 Martires. Nagigising ako ng 4 o'clock in the morning, tulog pa yung anak ko, diba? Maghihiring ako, tapos diretso pa ako sa opisina sa Ortigas. Pagbalik ko gabi na, yung mga anak ko naman, tulog na. Aalis ako, tulog pa. Pagbalik ko, tulog na. Malaki nga ang kita, pero wala akong oras sa pamilya kasi on-call, 24/7 on-call kami noon pag corporate lawyer. May computer shop ka, ba self-employed ka, nag-aayos ka ng computer, mas maraming computer na inaayos, mas malaki ang kita, pero siyempre marami kang igugutom. Yun ang mga self-employed. Meron kang trabaho. Mag-isa ka lang. Diba? Wala ang law of life. Ang empleyado, self-employed, negosyante. Pag meron po kayong negosyo na maliit din, okay, ang tawag din po sa inyo ay self-employed. Okay, realization sa mga empleyado dyan. Check mo yung tubo sa mga negosyante dyan. Check mo yung tubo o kita mo. Have you checked kung magkano ang tubo o kita mo? After deducting the overhead expenses, kamusta na ang kita? May tubo ka. May expenses ka. Kuryente. Pasweldo sa tao. Pag dineduct mo yung expenses na yon, magkano ang natitira? Karamihan, break even o wala nang kinikita. Yan ang nangyari ngayong COVID. Yung pagod mo, paano yung pagod mo? Na-value mo na ba? Di ba? Kung ifa-factor in mo pala, yung pagod mo na sobrang pagod, sobrang stress mo sa negosyo mo, baka ka talagang kulang yung kinikita mo. Okay, yung mga kalaban mo sa negosyo, kakainin ka niyan. Yes. May sari-sari store ka, para ganito yan, no? Para ganito yan. Puhunan. Okay? Puhunan. Para magkameron ka ng seryosong negosyo, you need a capital around 300,000 to 500,000. Tama? Whereas sa empowered consumerism, ang puhunan lang natin dito as a starter is 8,999 pesos. 8,999 pesos. Kahit na nga yung 15 accounts sa 134,000. Kaya nga ako paulit-ulit ako, go for 15. Pinasabi na apply mo, go for 15. Gawan mo ng paraan, 720. Pero 15 max. Itutodo mo yung galing mo, itutodo mo yung oras mo, siseryosohan mo, you go for 15. Okay? Doon sa 300 to half million pesos na capital, possible ngayon, kumikita na lang sila neto, 50,000 to 100,000 neto. Kaya lang, bago ka kumita, syempre, kailangan mo ma-recover muna yung capital mo, which is a recovery capital mo, 2 years to 3 years, yung 500,000. 2 years to 3 years, kaya lang sa panahon ngayon, matagalan, minsan hindi na inaabot ng 2 to 3 years kasi tumitiklop na, hindi na kaya ng PC nila, yung expenses, kaya nagsasara na sila. Kaya nga, look at the beauty of empowered consumerism. Sa puhunan na 8,999, sa puhunan na 8,999, 864,000 ang maximum income. Look at the beauty. Sa traditional na negosyo, meron kang babayaran na rents, business space, salary ng mga empleyado, product inventories.
Kaya nga renta, kaya maraming hindi nakaumaray eh. Because during pandemic, tuloy pa rin sila sa pagbayad ng renta kung hindi sila nagpasuspend. Look at the beauty of empowered consumerism. Generally, walang overhead expenses. Generally, wala kang renta na babayaran, wala kang sweldo, papasweldohin ng empleyado, wala kang product inventory, sagot na ng kumpanya. Nakita mo? Walang overhead expenses. Kung meron mang overhead expenses dito sa empowered consumerism, is Wi-Fi, fast Wi-Fi. Number 2, gadget, decent gadget for you to do the online job, the online business. And syempre, dahil nag-online ka, ako nag-online ako, ang ginagawa ko dyan, syempre, meron ka pang home office expenses yun. Ang hirap mag-negosyo sa bahay. Bakit? Ang bahay, your program na ang bahay ay lugar ng pahingahan at lugar para sa pamilya. Tapos bigla ka mag-online. Kaya ako talaga, I'm an advocate of going to the hub. Kung ikaw naman ay full-time, dapat nag-hub ka. Kung ikaw ay full-time tapos ayaw mo pa rin mag-hub, I will now question your seriousness. Di ba? Kasi sa hub, ang binabayaran sa hub actually is the formation of habit, the formation of discipline, which is, I think, impossible sa bahay. Sa bahay, di ba? Kumain ka lang, tumaas ang sugar mo, antukin ka na, hilata ka na, lumakas lang ulan, tulog ka. Nasa momentum ka kumako sa prospect, mautusan ka ng nanay mo. Yun ang binabayaran sa hub. Habit formation and discipline. What else ang advantage ng hub? Number 2 is you will avail of the teamwork available sa hub. O ba? May teamwork eh. Ang dami yung mga nag-online na. Ano yung discipline eh. And the last one is, what you are paying sa hub is the entrepreneurial environment na wala sa bahay. It's the environment. People will always adapt to their environment. That's the science of the hub. Okay? Okay? So, generally, sa negosyo, maraming mga overhead expenses. Karamihan break-even. Generally, sa empowered consumerism, walang overhead expenses. Except yung mga nabanggit ko. Kaya nga, dito sa negosyo ng empowered consumerism, okay, tignan mo, Cebu. May negosyo kang sari-sari store, you cannot have a customer, kung dito ka sa Manila, hindi ka magkameron ng customer na galing sa Cebu, sa Saudi, or sa Africa. But look at the beauty of our business, empowered consumerism. Kahit saan mo pwedeng gawin because of digital entrepreneurship. You can do the recruitment and product presentation kahit ay nasa Luzon, Visayas at Mindanao, kahit nasa abroad, kahit nasa ang kontinente. Actually, dito sa empowered consumerism, sa mga bago, ang pinag-uusapan na dito ay hindi kung saang probinsya. Ang pinag-uusapan dito ay saang bansa ka nag-network. Saang kontinente ka nag-network. Okay? So, ano pa? Yan, may negosyo ka sa sari-sari store. This is the competition. Malakas ang sari-sari store mo. Yung kapitbahay mo na inggit, nagtayo din ng sari-sari store. Meron nasa abroad na asawa. Ha, padala ka ng pera ito, magtayo ng sari-sari store. Malakas ang sari-sari store ni Kumare. O, tinamaan ka ng magaling. O, diba? Magaling. Nakita na Save More Pure Gold ang potential ng position mo. Tapos na. Sara-sara store na ang problema. Okay? Yan. Kita mo. Tandaan niyo po ha, sa cash flow quadrant. Ang Pilipino, remember, ang Pilipino lagi sa left portion, employment. Why? Because of our mental programming. Ang sinasabi ng mga magulang natin, ikaw anak, mag-aral ka mabuti para pag nakatapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. It's okay, you know why? Sinasabi ng mga magulang natin na maging empleyado kasi nung panahon nila, okay, yung panahon nila, noong 1970s malamang, pag naging empleyado ka, okay pa rin ang buhay. That's their formula of success during their times. But at present time, their formula is no longer applicable. Pasay na ba? Laos na yung formula of employment. Kaya lang, pinipilit ang tayo ng mga magulang natin because during their time, yun ang effective formula for success to become an employee, which is no longer applicable ngayon. Okay, pero iba ang kabataan ngayon. Ang kabataan ngayon, medyo nagigising na sa entrepreneurship. Okay, mga Gen Z at millennials. Yan ang Pilipino nanda sa employment.
Minsan bumababa at tumataas yan. Employee, self-employed. Employee, self-employed. Employee, self-employed. Bihira ang Pilipino na pumupunta sa kabila. Tumatawid. Kaya dito, sa empowered consumerism, what we are teaching you is para makatawid from left portion to the right portion. Kaya pag tinanong ka ng kapitbahay mo, kaya hindi ka naiintindihan ng kapitbahay mo, ng kumare mo, ng kaibigan mo, kung ano mga pinagpo-post niya, kasi tumatawid ka. Kasi they remain doon sa posisyon nila. Iba-iba ang vibrations nila. Ito ang vibrations nila, ito ang vibrations nila. Hindi kayo nagkakaintindihan, no? Even sa post, hindi mo maintindihan bakit ayaw nila sa empowered consumerism. Hindi naman nila maintindihan bakit gustong-gusto mo ang empowered consumerism because the vibrations is hindi aligned. So don't expect, may mga pagkakataon na mag-a-align din yan. Gumaganon. Pag nagkaganon at na-tsempuhan mo yan, doon ka maiintindihan ng iyong kumare at kumparet kaibigan at doon yung masasali sa negosyo mo. Kaya minsan yung mga dating ayaw, ngayon napapasali na kasi medyo na-align na naiintindihan nila. Okay? So that's the 4 quadrants. Sa left portion, sa employee and self-employed, ang pinaka-importante po kasi dyan, yung security nila na meron silang sweldo. Sense of security ang pinaka-priority po nila. Sa right portion of the quadrant, may sistema ng negosyo, may investor, alam nila na may financial risk, merong passive income, may repeat income, merong law of leverage, pagpaparami ng sarili mo. Sa left portion of the quadrant kasi, yung employee, self-employed, pag hindi sila nagtrabaho, wala silang kita. Sa right portion naman, business owner investor, dito meron, naduduplicate sila, maraming tao sa ilalim nila, nandiyan law of leverage. Pagpaparami, kahit hindi ka na, pagdating ng panahon, kahit hindi ka na nagtatrabaho, wala ka na masyadong effort, siyempre kikita ka ba, kasi na-establish mo na yung network mo. Ang importante sa right portion kasi yung tinatawag naman na freedom, yung kalayaan. Yung pinag-uusapan natin na financial freedom at time freedom, yung kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo. Hindi na pinag-uusapan ang presyo. Ang time freedom, kahit kailan mo gusto mong bakasyon, pwede ka na magbakasyon. Pag naging successful ka na, you can declare any day a holiday. Pag naging successful, minsan kasi hindi pa successful, gusto mag-holiday na agad. Bakit naman magaling? Okay? So, importante, ang malaking pagkaiba is security sa right portion of the quadrant. Why we are doing empowered consumerism? Because we value our freedom. Liwanag? Okay. Attorney, maganda pala ang multi-level marketing. Bakit talaga ba perfect? Bakit perfect ang empowered consumerism? Perfect ang empowered consumerism, you know why? Kasi we have an amazing products and marketing plan. Sobrang ganda ng ang produkto ng empowered consumerism. Manufactured ba naman ng $1 billion at €1 billion and billion yen company. Ganun kaganda ang products natin. Amazing marketing plan. We have 6 ways to earn. Okay? Napaka-proven, dyan yumaman, ang maraming mayayaman, at dyan kumita na ang maraming kumita na malaki sa marketing plan. Look at the pair, yung binary, 1,800. And the good news pa is, hindi na-stop. During pandemic, ang pag-get ng commission ng mga distributor, naku, yung ibang multi-level marketing po, they stop. Hindi nila naririnig, paano kung yun ang main source of income mo? Wala kang kinita. Ang pinaka-the best is you can get your commission 5 minutes after mo na ma-register yung commission. After the registration, entitled ka sa commission, you can get it in 5 minutes. Other company, you will get your commission after a week, once every 2 weeks, or once a month. Ang good thing sa atin, after 5 minutes, diba? How about that? Easy 5 payout, may ATM, pwede mong gawin. Ay, dapat tinabakan mo galing. Amazing products and amazing marketing. Bakit empowered consumerism? Because we have an amazing products and amazing marketing plan and a stable company. That's the most important thing. The stable company. Wala namang pioneer. Myth na ang pioneering. Nauna ka, hindi mo alam. Dami nang nagsasara na kumpanya pag simula. And of course, syempre, walang problema. And the best thing is we are in JLIM project. Ganun lang kasimple. All the trainings, kompleto na rekado na JLIM project community. And syempre, also, sa mga hindi part ng JLIM project community, alam naman natin na ang bawat grupo ay mga effective system outside JLIM project. Ang maganda niyan, open to all, ang ganitong training ng JLIM project. At syempre, andito inyong lingkod, ready and willing to help you regardless of your team,
whether you are within JLIM project or outside JLIM project. Kasi bakit po? Dumating na po kasi ang level na ito na yung advocacy ko. Ito na yung passion ko. Ito na yung kawang gawa ko. Ito na yung vehicle ko for me to help you understand the business and for me to make a difference in someone's lives. Asa, tinaba ka na galing. Seryoso. Okay, pwede mong karirin ang negosyo ng empowered consumerism, kahit hindi ka tapos sa college, kahit anumang profession mo, kahit anuman, wala kang profession na natapos, pwedeng i-career. This can be, pwede mong i-sideline, pero ito'y pwedeng maging main source of income. Ano pa? There's no risk in empowered consumerism. Why there's no risk? Nagbayad ka ng 8,799, nasa iyo yung product, tapos ka na agad. Kahit umulat bumagyo, you can do the business. And the clear example is during pandemic. During pandemic, kasi bakit? Kahit na naka-lockdown, ginagawa natin ang negosyo ng empowered consumerism. No risk, hindi mo na kailangan lumabas para makipag-usap ng tao because we have an effective online system na you can do it. The comfort of your home, so hindi mo risk ang magkameron ng virus sa labas. Maliwanag. Ano pa? Portable business, as I have said before, you can do this business anywhere. Tinaman naman yung lingkod. Diba? Nasa Panglao, Bohol, sa South Pang. Diba? Nag-online. Diba? Saan pa? Global. Basically, we have plenty of business center outside the Philippines. Diba? Asia, Middle East, Europe, and Africa. So you can do the business anywhere. Meron iba kasing company, nandito lang sa Pilipinas kasi ang product nila gawa sa Pilipinas. Tinamaan na magaling. Pagpunta kasi ibang bansa, takot-takot at permit ang abutin. O, tayo because tayo ay maganda ang manufacturer, DSM, Nature's Way, the Raider, world-renowned manufacturer, madaling kumuha ng mga licenses and permits. You can do this business part-time, to be honest with you. Kung OFW ka, kaya maraming OFW because they can do this part-time. Pag free time mo, 24 hours. Sooner or later, you will develop love, bibigyan mo ng maraming oras. Ganun din naman. Para sa pag-ibig din, dati crush mo lang. Di ba? Pero dahil nung love mo, nagbibigay ka na ng oras. So, anong gawin mo? Dapat pala, nag-level up pala ang pagtingin mo sa negosyo from crush to being love. Paano mo ma-develop ang love sa business? You attend training, you talk to your upline, go to an environment-friendly business surroundings. Okay? Ano pa? Family business. Oh, this is the beauty of empowered consumerism. Sa employment, manager ka, pag nawala ka ba, pwede ba maging successor as manager yung family member o anak mo? Hindi. The good thing sa negosyo natin, sa structure pa lang, kaya nga ang tip ko dito, pagkasali ka, dapat immediately after 15 accounts would be your family member also. Ikaw, ito, 15 account. Isama mo kaliwat kanan yung spread out mo yung member ng family mo at relative mo. Para pag nag-invite ka ng mga kumare mo at mga kumpare mo, sa baba na yan ng mga relatives o mga sister and brothers mo. Tanong mo sa upline, attorney, ano yan? Tanong mo sa upline mo. Okay? Okay. This is a serious question. Naniniwala ka ba na pag distributor ka ng empowered consumerism, meron kang big time o malaking negosyo? Kung ikaw ay distributor ng empowered consumerism, naniniwala ka ba na big time na negosyo ang empowered consumerism? Come on, comment, naniniwala ka ba? Yes, naniniwala pa ako, or no, hindi po ako naniniwala. Can you type your comment here? Yes, naniniwala pa ako. Tinan ko nga, kailangan ka na magaling. Ikaw ba ay naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism? Okay, kung ikaw ay hindi naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, meron ganun eh. Hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism. Kung hindi ka naniniwala, pa-shoutout, sabi, pa-shoutout up Black Panther International from Alvin Soriano na may ko nakita. Okay. Naniniwala ka ba na malaking negosyo? Kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, mag-aral ka o tumigil ka na. Kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, mag-aral ka, and that pag nag-aaral ka, you will now appreciate na malaking negosyo ang empowered consumerism. Kung hindi ka naniniwala at ayaw mong mag-aral, no, tumigil ka na. You're just wasting your time. Ganun lang kasimple. Hindi ka naniniwala na big time, ayaw mong mag-aral, di tumigil ka na.
Simple naman, paliwanag. Okay. Sayang lang ang oras mo. Okay, ikaw naman ay naniniwala. Ikaw naman ay naniniwala na big time na negosyo, empowered consumerism. Naniniwala ka, tinama ka na magaling. Okay, ilang oras ang nilalaro mo para gawin ang empowered consumerism? At order, naniniwala ako na big time. Oh, next question. Ilang oras mo ginagawa empowered consumerism? Aber. Part-time ka, okay lang. Pero kung full-time ka, full-time, ilang oras? Check mo nga. Baka naman nag-online na ka, nagbabrowse ka lang sa Facebook, tinama ka na magaling. It's for you to realize, wala tayong masamang tinapay dito. Ako yung pipitik ng konti, ako yung kukulot sa yung puso na, o nga no, I might be wasting my time. Kasi kung makikidaw-daw ka dito, tapos hindi mo siseryosohin, don't expect na magkakameron ka na resulta. Once na nabasa ka sa empowered consumerism, ibigay mo na lahat ang todo mo, 100%, ibigay mo, magsasakripisyo ka, mahirapan ko, 2 years. Any 2 years, ibigay mo ng todo yung galing mo, mapupuyat ka, don't expect na may resulta, basta ang expect mo after 2 years. Minsan kasi ibibigay ng 6 months, ibibigay ng todo. Pag wala ng resulta, ay hindi pa siguro para sa akin empowered consumerism. Mali. May mga ganun, pag ako 6 months, wala pa ako kita, hinto na ako. Mali. Yung iba naman magbibigay ako ng oras sa empowered consumerism, pag malaki na ang kita ko. Mali. Para lalaki ang kita ko kung hindi mo priority ang empowered consumerism. Dapat magbibigay ka muna ng maraming oras, malaking sakripisyo, and doon ka mag-expect ng result. Any 2 years, ibigay mo ng todo, sagad, sumagat ko sa apply, pumalo ka sa sistema. Any 2 years, may resulta, sigurado ako. Kaya kung nagsisimula ka, todo ng 2 years. Kasi simula pa lang talaga, doon mahirap, kasi bago pa lang ito Bago ka lang dito Okay? Ano ang ginagawa mo sa mga nakalipas na araw lingguan? Seryoso ka sa empowered consumerism? Ilang oras ang binibigay mo? At ano ang ginagawa mo ng mga nakalipas na araw, linggo, buwan? Try to realize. Don't waste your time. Ang dami kayo, kung ikaw ay empowered consumerism distributor, ang dami kaya sa labas na gustong magnegosyo, wala silang pansali. Pero ikaw, kasali ka na. Baka ikaw pa nga ay 7 accounts o 15 accounts. Tama pa yung structure mo. What are you doing? Diba? Sayang. Sayang. Once in a lifetime opportunity, hindi ka magnenegosyo, hindi mo gagawin ang negosyo ng empowered consumerism, hindi mo seryosohin. Hihinto ka na. What's next? Maghahanap ka rin naman ng pagkakitaan sa labas O bakit hindi mo gawin to? Minsan, ego and pride will prevent you from admitting, todo ka na. Minsan kasi education din will prevent you from doing this. Your education attainment. Meron ka pang wini-withhold, di pa binibigay ng todo. Okay? O problema sa pera, lahat ba may problema sa pera? Kaway-kaway ang mga problema sa pera. Okay, tanong, may problema ka sa pera, question, ano ang gusto mong solusyon sa problema sa pera? Temporary solution or permanent? Problema sa pera, anong gusto mong solusyon? Temporary solution o permanent solution? Sige nga, comment nga kayo, tinamaan ka naman galing dito. Anong gusto mo? Temporary o permanent solution? Sa mga bago, sagot. Yung mga luma, tinamaan ka naman. Okay, temporary o permanent solution? Now, may trabaho ka, may negosyo ka, okay, nag-a-abroad ka, is it a temporary or permanent solution? Okay? May trabaho ka, is it a temporary or permanent solution? Pwede type, sagot. Ang pagtatrabaho ba ay isang permanent o temporary solution sa problema sa pera? Nag-a-abroad ka, is it a temporary or permanent? This is just an opinion. It's okay. I respect your opinion. Comment your answer in our comment section. Okay. Nakikinig po ng Echo Network. Yan. Temporary solution. Okay. So, okay, temporary solution. O pag nanegosyo ba, is it a temporary o permanent solution? O business. Business po ay temporary, permanent. Sagot. Permanent solution. Ano ang permanent yan? Tinamaan ka na magaling. Permanent. Sagot ng permanent. Ano ang permanent? Tinamaan ka na magaling. Yung pong business, permanent. O yung abroad po, permanent. Tinamaan ka na magaling. Permanent ka na permanent. Permanent solution. Alin Marilyn? Ang permanent. Okay. Career, trabaho. 10 years, 20 years, 30 years, nagtatrabaho ka, pero kaiba nga, lubog pa sa utang
Paano mo masasabing permanent solution ang pagtatrabaho o ang karir? Ay iba nga, ay nagtatrabaho, lubog na sa utang, nagtatrabaho, lubog sa utang. Tama? Kasi bakit 60 to 65 years old, may utang ka na, o wala kang utang, pero kasya lang, nandiyan pa rin yung problema sa pera. Retire ka na, wala ka na, out ka na. Nag-a-abroad ka, 10, 20, 30 years, pag matanda ka na, iba hindi na umaabot ng retirement, nagkakasakit, na-stress, namatay. Yung iba na paralitiko, napilitang umuwi sa Pilipinas. Yung iba naman, natanggal na sa trabaho sa abroad. Kasi nagbabago-bago ng boss eh. Minsan may saltik din yung mga boss natin, yung mamahal natin OFW eh. Parang si Julie Mendoza po, si Arlene doon na nagreklamo. Di ba? 6 na pamilya ang pinagsiservisyohan. Tapos tatanggal pa yung internet niya. Kaway-kaway siya. Para dahil hindi makawala. Nagre-reklamo yung downline. Grabe talaga. Tama? O yan. 60, 65 years old. Out ka na. Iba, sinasabi nila, Tony, kala nila magandang buhay ng OFW. Sa resibo na lang na naiipon namin. Kaya nga po ikaw ay kasali sa Empowered Consumerism at meron ka magulang na nag-a-abroad o pinasali ka ng magulang nasa abroad, do it seriously kasi ito na ang magpapauwi at magpabubuo ng pamilyang Pilipino sa iyo. Okay? Kasi alam mo naman, bakit ka sinali? Baka malamang nahihirapan na rin yung magulang mo sa abroad. Hindi lang sinasabi sa iyo. Akala natin, picture sa ibang lugar, magandang buhay. Pero sinasabi nila sa akin, Tony, akala nila, maganda ang buhay namin ito, hirap na hirap din kami dito. Akala nila, tinatayo, pinupulot lang sa kanto yung pera. Hirap na hirap kami. Ano mga situation yung mahal natin OFW? Malamang hindi pinapakita na nahirapan sila sa masa buhay para hindi mag-alala. Okay? Kaya kung meron kang kamag-anak na may magulang mo ay nasa abroad, gawin mo ito. Kasi para sa kanila ito, malamang napapagod na hindi lang nagsasalita. Hindi lang nagko-complain. Ang tanong, ang negosyo, temporary o permanent solution? Tinama ka na magaling. Okay? Okay? Depende po ang sagot. Depende po ang sagot. Pag tama mong ginagawa ang negosyo ng Empowered Consumerism o ibang negosyo, pwedeng maging permanent solution. Pero pag mali mong ginagawa ang negosyo ng Empowered Consumerism, magiging temporary solution yan. Ay kaya lang ang tanong, sino ang gagawa ng tama at mali? Ay nandito na, kumpleto na ang sistema, nandiyan na ang jailing project, nandiyan na yung effective system ng bawat grupo. Ay sino ang gagawa ng tama o mali? Tinamaan ka na magaling ikaw. Kaya nga may ganitong klaseng training for you to realize that this is a permanent solution provided you will do this right. Tama? Kasi ikaw, kahit saan ilagay kang networking company, pag may problema sa'yo, ikaw pa rin. Tama? At kaya pag ginawa mo tama, ang Empowered Consumerism, pwede ka nang mag-travel at magkape-kape katulad ko. Okay, gusto mo ba magkakape-kape? Katulad ko, saan ako nagkakape-kape? Sa Hollywood, California. Gusto ba kasama si attorney na magkakape-kape? Saan pa ako nagkakape-kape? Coffee represents freedom. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Japan. Diyan ako, big time si attorney. No? Diyan ako nagkakape-kape sa Japan. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa South Korea. Look at me drinking coffee in South Korea. Gusto mo ba ng ganyan? Comment. Gusto ko po magkape rin sa South Korea. Yung may snow. May mga ipapakita ko dito man sa itanong mo kung saan tayo gusto mo magkasama magkape. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Spain. Diba? Valencia, Spain. Diyan ako nagkakape. Talo ko pa nung mag ko kung saan-saan. Tinalakan ng maling. Saan pa ako nagkakape? Kaya nga seryosohin mo ang negosyo ng Empowered Consumerism. Okay? Saan ka pa magkakape-kape? Sa France. Diyan ako nagkakape-kape sa France. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Mediterranean Sea, o diyan po, 9 days po kami nag-cruise mag-asawa. Sa Mediterranean Sea po is located in Europe. Ang laki po ng barko na cruise na sinakyan ko kasi laki ng mega mall. May talagang grabe, may swimming pool, diba? May movie, drink all you can, eat all you can, tinama ka, pwede ka ay nako, nagdadak sila sa iba't ibang parte ng Europe. Kita mo? Diyan ka magkakape-kape. Ang cabin namin, dalawa kasi ang cabin, nasa loob at yung nasa labas. Ang pinakamahal po ay yung cabin na nasa balcony. Kasi may view ka. Sabi, doon tayo sa mahal. Di ba? Kaya lang, para may view, at tinamaan na magaling, ang view din pala ay dagat. Di ba? Ito na si attorney, yung dating abogado na pinagtatawanan, dahil parang akala nila parang desperado, nagkakapi-kapi na lang. Samantala, iba abogado na nagtatawa sa akin, ando, malalaki na ang tiyan, nagkakasakit na, pinagkikwento na lang mga maintenance. Tapos ngayon, ang sinasabi sa akin, ando,
Hindi mo kasi kami pinilit noon. Mga tinamaan ng mga galing na yan. Hindi pa raw pinilit. Ewan din. Then ako nagkakape-kape sa Mediterranean. Isa pa ako nagkakape-kape sa Vatican City. Ito mo? Gusto mo ba magkasama tayo dyan? Magkape-kape tayo sa Vatican City? Ay, tinamaan ka na magaling. Kaya nga seryosohin mo ang negosyo ng empowered consumerism. Saan pa? Sa Athens, Greece, ang sa Leaning Tower of Pisa. Diyan ako nagkakape-kape. Saan pa ako nagkakape-kape? Malamang pangarap mo ito sa Santorini, Greece. There are two places. Pag sinabi Santorini, hindi lahat po ng Santorini maganda po. There are two places na magandang view sa Santorini, Greece, for your information. Saan po yun? Sa Aia, Santorini, Greece, and sa Terra, Santorini, Greece. Yan, Aia, Santorini, Greece. We went there twice, 5 days. Talaga napaka-boring-boring kami din. Diyan kami talaga okay? Sa iya. Pero sa attorney pinagtatawanan, kita mo, kape-kape. Samantala yung mga nagtatawa sa akin, at doon lang nasa Asia lang, ako nasa Europe. Ang gandang buhay. Ang pinapakita ko po sa iyo dito, ito po yung future ninyo. Pag ginawa nyo ng tama at seryoso ang negosyo ng empowered consumerism. Yung mga nararanasan nyo ngayon, yan po yung past namin. Yung mga nararanasan yung hirap, puyat, pagod, sakripisyo, yan po yung naranasan ko. At ito nararanasan ko po ngayon, naginhawa dahil sa empowered consumerism, ito po yung future na naghihintay sa inyo. You have to capture that vision of good life after 5 years na ginawa mo seryoso, after 10 years na ginawa mo seryoso ang empowered consumerism. Kaya yung mga tao nagre-reject sa'yo, mga binablock ka, nangangako ng pay-in, kinabukasan nakablock ka na, di ba? Yung kinukutya ka kasi nagaganyan-ganyan ka, di ba? Nagre-recruit ka, yung tipong hindi ka maintindihan, di ba? Pag-drive mo na yung maganda mong sasakyan, pag nakatira ka na sa magandang bahay, pag nagta-travel ka na sa magandang destination mo, hindi mo na sila kailangan saktan para makaganti. Kasi the best revenge is being successful. Yun na yung pag-usapan dyan. Okay? So yan, can you please, to end, can you please follow my TikTok account, Attorney Drew M. Capitology. I have, I think, 19,000 followers. Andun ako nagmo-motivate. Andun sa TikTok account. Please follow. Okay? Kung may natutunan ka lang. Kung wala ka natutunan, don't follow. Tinawag na magaling. Saan ka pa pwede mag-follow? Follow my Facebook page. Ito po yung Facebook page ko. Attorney Drew M. Magturo, may dash Capitology. May attorney po dyan. At saka may Capitology. Nandiyan po yung mga realization. Nandiyan yung motivation ko talaga. Sa page na yan. Kaya please follow my page. I have, I think, 52,000 followers and dyan sa aking page. Kasi andyan yung motivations. Kung gusto mo naman ng halong motivations, makita mo yung business transactions and personal life, okay? Please follow my Facebook account, Drew M. Magturo. Okay? So, ayan po ang inyong lingkod. Tapos na naman tayo another episode ng ating Capitology. Ako po ang inyong lingkod na si Attorney Drew na nagsasabing, ang buhay ay parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. This is Attorney Drew once again, sending you good vibes and positive vibrations. Bye-bye!